ni Senator Jesus Cordero na ipasabina, ipakuha nga itong mga dokumento gaya ng bank, AMLAC at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa si Attorney Mans Carpio maging yung kanilang 19 na mga negosyo. Ito rin kasi na-surpass kumbaga na-commit nung prosekusyon itong test of definiteness at test of relevancy. Nakita po ng Senate Impeachment Court yung kahalagahan ng mga dokumentong ito para nga po sa pagpapatunay ng aligasyon na umano'y nagkamal. Nakita ng Senado ang kahalagahan ng mga dokumentong ito para mapatunayan, etc. and so on and so on and so forth. Ayan. So ngayon, magagamit ni Inday Sara yan. Come 2028, gagawin ni Inday Sara yan. Gagamitin na ni Inday Sara yan against them. Di ba? Kayo may gusto niyan eh. Kayo may gusto niyan. Ngayon, napakadali na niyan. Yari kayo ngayon, putang ina ninyo, maniwala kayo. Binuksan mo yung ano ni Abante, patay. Tangina. Dito pala napupunta lahat ng mga abuloy. Sa simbahan, putya sa bangko pala. Hindi ko sinasabing totoo kung ano lang to, kunyari lang to. Si Luistro pala, putaragis yan. Biglang may pumasok na ganito kalaking pera. Saan galing to? Hindi niya ngayon may papaliwanag. Ito si Barbers, naku po, noong 2022 hanggang 2025, may pumasok na ganito kalaking pera sa'yo. Saan galing to? Ba't hindi nakadeklara to? Patay. Yari sila. Maniwala kayo. Yari sila. Kapag nangyari yan, napakadali na lang para sa isang anti-corruption investigation. Kung magbubuo ulit yan si Inday Sara, sigurado ako bubuuin niya ni Inday Sara. Pinan ulit ni Inday Sara yung Presidential Anti-Corruption Commission. Bubuhayin niya ulit yan. Napakadali na para dun sa bubuhayin na Anti-Corruption Commission ni Inday Sara to go after these people. Why? May precedence Si Inday Sara, Vice President binuksan niyo yung kahit pribado Kahit sa asawa niya, pribadong tao, binuksan nyo. Ngayon, kayo, lahat ng mga cronies ninyo, lahat, mga anak ninyo, asawa ninyo, pinsan ninyo, hanggang sa kaduluduluan ng mga kamag-anak ninyo, putang ina, bubuksan natin yan, titingnan natin kung nandiyan yung pera nyo nakatago. Yari kayo. Dancing to the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Magandang araw, Banateros. Kamusta naman ang buhay-buhay? Eto na naman. Nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube post, at your service. At panibagong araw, panibagong pagkakataon na naman para sa atin mabanata ng lahat ng mga kriminal sa Pilipinas. Lahat ng mga hayop sa Pilipinas. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balong-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal, animal, mga buwisit, pabigat, walang silbi, mga switik, salot, putok sa buhay, hindot, palamunin, sintu-sinto, mga baliw, abnoy, sabog, batak, mga adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga bobo, tanga, mga walang utak, mga tululaway, mga amoy panis na laway ng mga congressman, mga gunggong, utak galunggong, mga artistang laos, at mga baog. Di lang baog ang matres, pati utak. At syempre, ang lahat ng mga impakto, maligno, masasamang espiritu, kampo ng kadiliman, mga pinsan ni Judas, Satanas, Diablo, Barabas. Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. At maraming salamat sa inyong pagpatnubay. Ayun na nga, ano bang take ninyo kahapon diyan sa impeachment day 7 kahapon So ngayon day 8. 8 araw na po tayo nagsasayang ng milyon-milyon. So, since the start, computin ninyo mga bossing kung magkano na yung ginastos natin. From day 1, 25 million daw per day. Yun ang narinig natin. Hindi natin alam kung confirmed yan. Basta ang alam natin, 25 million ang gastos ng Senado per day. Dinivide kasi yun yung 25 million. Kung magkano yung kanilang budget per year, dinivide yun. Lumalabas, pag dinivide mo yun, per day, 25 million yan. Oo. Siyempre, 25 million, yung usual na function ng Senado, yung mga session hearings, mga caucus, debate and all. So that's 25 million. Siyempre, ibang usapan kapag meron kang biglang espesyal na sesyon, which is itong impeachment na ito. So, di natin alam kung dun sa on top of 25 million per day, nagdagdag sila ng budget para dito sa impeachment ni VP Sara. But let us consider na yung 25 million
araw-araw nagastusin ng Senado yon para magampanan nila yung kanilang mga tungkulin. Ano ba tungkulin ng ating mga senador? Ang tungkulin ng ating mga senador, mga bossing, ay magbalangkas ng batas. Magbalangkas ng batas, magdebate patungkol sa mga batas na gagawin nila, gumawa ng mga budget and all. Basta yung daily. So, dyan sa 25 million, kumbaga ginagastos yung 25 million na yan para gawin yung mga trabaho na yan. Ito ang problema. With this impeachment proceeding, nagagawa ba nila yung trabaho nila? Hindi. With this impeachment proceeding, nakakapagbalangkas ba sila ng mga batas? Hindi. With this impeachment proceeding, nakaka-focus ba sila doon sa mga matinding issues ng bayan natin? Which is, ano yun? Unang-una sa lahat, kawalan ng trabaho. Pangalawa, kawalan ng kita. Siyempre, trabaho, kita, isa lang yan. Yung pangatlo, palpak na healthcare system natin. Pang-apat, pagmamahal ng mga bil. Alam mo nyo, lahat nagmamahal. Kayo na lang ang walang minamahal. Although, wala man kayo minamahal ng mga jowa ninyo, every time that you consume, namamahalan kayo. So, nagmamahal ang mga bilihin, nagmamahal ang gasolina, mahal ang bigas, mahal ang gulay, mahal ang karne. May problema pa tayo sa swine flu, ha? Alam niyo yung problema natin sa swine flu, kung saan nagsimula yan. Nagsimula yung ating problema sa swine flu nung ibinaba nila yung taripa sa pork products, yung mga baboy. Dahil mga baboy ang mga hudas na yan, binaba nila itinaas nila yung pag-aangkat natin ng baboy. Ngayon, yung swine flu na yan, hindi nahahawa yung baboy sa baboy, hindi. Alam nyo kung saan nahahawa yung mga baboy natin? Kung paano nila nakukuha yung swine flu na yan. Kapag pala ang baboy may swine flu at kinain mo, hindi ka pala mamamatay. Hindi ka pala mamamatay kapag kinain mo ang baboy na may swine flu. Ngayon, ang problema kasi, kapag pumasok yung baboy na yan, syempre pagpasok ng baboy galing sa ibang bansa, patay na yan eh. Malay ba natin kung malinis siya, may ketong ba yan? Meron ba yung may tulok ba yan? Meron ba lagnat yan, trangkaso? Meron bang pigsa, ganun. So, papasok yan ngayon dito. Kahit pakuluan mo yan, maluluto yan, kakainin mo. Pag kinain mo pala yung isang baboy na may swine flu, mapupunta sa katatawan mo yung swine flu, mai-infect mo yung baboy. So, kung halimbawa, ikaw, nakakain ka ng baboy na may swine flu, tapos pumunta ka sa isang piggery. Pag pumunta ka doon sa may isang piggery, patay lahat ng baboy doon, maalalagnatin. Mangangamatay lahat ng baboy na yun. Yun ang problema natin, mga bossing, dyan sa swine flu. Kasalanan na naman. Sasabihin nyo na naman, kasalanan na naman ng gobyerno. Sino pa may kasalanan? Tainan ninyo. Paano hindi magiging kasalanan ng gobyerno? Angkat tayo ng angkat. Ang dami nating mga hog racers dito sa Pilipinas. Ang daming mga backyard hog racers dito sa Pilipinas. Hindi nyo masinusuportahan. Pinabayaan nyo sila on their own. Kumbaga, parang, sige, bahala kayo, mag-alaga kayo ng baboy. Basta kami, ang gagawin namin, mag-aangkat kami. Kasi mas malaki ang kinikita nila doon sa pag-aangkat eh. So ngayon mag-aangkat sila ng baboy. Ayan na, problema natin mga bossing. Mahahawa yung mga baboy natin dito. Kawawa yung mga farmers ng baboy. Kasi yung mga baboy nila, wala na. Pinapatay na lang nila. Maaga pa lang, pinapatay na nila yung mga baboy nila. Yung iba, nasa salvage pa nila na ibibenta pa nila ng murang-mura. Yung iba, wala talagang pag-asa. Nangangamatay yung mga baboy. Ibinabaw na lang nila, sinusunog na lang nila. Kawawa, di ba? So yun ang problema natin ngayon. So ayan, tapos isa pang problema natin, mag-El Nino na naman. Pag nag-El Nino, alam nyo naman dito sa Pilipinas, lahat ng baha nandito kapag umulan. So kapag umulan ng malakas, pasukan lahat ng tubig yan, malulunod na naman yung mga pananim natin. Malulugi na naman yung mga farmers natin. Anong gagawin ng mga farmers natin para mabawi yung kanilang mga nalugi? Wala na. Kung ano nang gagawin nila para lang kumita sila ng pera, mangungutang na naman sila sa mga lending, patay na naman tayo dyan. Diba? Ano pa? Hindi lang, pag sinabi mong farming, lahat yan damay ha. Agriculture, livestock, manok, itlog. Lahat yan, mga bossing, problema natin. Imbis na sana, etong mga senador natin, gumagawa na ngayon ng mga precautionary laws or measures para mapaghandaan. Hindi lang ang El Nino ha, may La Nina ha. May El Nino pa. Yung La Nina, sobrang tindi ng ulan. Syempre, palpak yung mga flood control projects natin dito. So, magsisipagbahaan yan. Di ba? Magsisipagbahaan yan. Yari na naman tayo dyan. Malulunod na naman ang mga Pilipino dahil pinagnanakaw yung mga pera natin dahil sa flood control. So, aside from that, meron pang El Nino na darating na sobrang tag-init. Alam nyo ba, mga bossing? Kapag ka may El Nino, sobrang lakas ng mga bagyo. Kaya sobrang lakas ng mga bagyo na tumatama sa atin lately because of the El Nino. Kapag ka mainit kasi ang panahon, mga bossing, mainit, sobrang init ng dagat. Pag mainit ang dagat, ayan na, nag-i-evaporate yan. Pag nag-evaporate yan, nagiging mga bagyo yan. Akala ninyo, pag El Nino, walang ulan? Hindi, mas nakakatakot daw ang ulan pagka El Nino.
Oo, kasi sobrang lalakas na mga bagyo yung pwedeng mga tumama sa atin. At pagka nangyari yan, napakarami na naman nating mga apektadong mga kababayan. So, delicate yan. So, instead, yan yung mga inaasikaso ng mga congressman natin. Yan ang inaasikaso ng mga senador natin. Ando dun sila sa impeachment. So, yung 25 million per day na dapat nagagastos sa pagbalangkas ng batas, wala. Oo, yung 25 million nagagastos, nakafocus yung araw ng Senado para dyan sa impeachment na alam naman natin na politika lang. Politika man lang yan. Wala naman tayong ibang wala namang ibang reason yan kundi politika. Ang gusto lang naman talaga nila is mapahina si Inday Sara na palakas ng palakas. May bagong survey na naman na lumabas. Oy, thank you very much sa pakulay ni Karen May Plato. Thank you dyan sa Hong Kong. Mabuhay. Salamat kaayo, Mr. Chair. So ayan ngayon si Inday Sara. Grabe yung survey nitong nakaraan. Si Bongbong Marcos talaga parang sex bomb. Oo, para siyang spaghetti, pababa ng pababa ng pababa ng pababa. Diyos ko po. Ay, kasalanan niya ni Auntie Claire. Auntie Claire, kasalanan mo lahat yan. Oo, kasi sa totoo lang, kung naiko-communicate mo sa taong bayan yung magagandang ginagawa ni Bongbong, kung i-communicate mo sa mga kababayan natin Pilipino kung ano yung mga plano ni Bongbong para sa bayang Pilipinas sa ganitong mga panahon, baka sakali umakyat yan malaman nila na may ginagawa. Hindi pa pwede, Auntie Claire Castro, na sasabihin mo lang na busy si Bongbong. Kulang na ang tulog ni Bongbong. Kulang na ang araw at oras ni Bongbong. Saan? Kulang ang oras niya saan? Sa pagnanakaw. Yan lang lagi niya sinasabi. Kulang na. Di ba? Ganun ang lagi niya sinasabi. Kulang na yung oras niya, wala na siyang tulog, pagod na siya. Pero pag tinanong mo, saan siya napapagod? Hindi nila masasagot yun. Bakit? Wala namang mga bagong infrastruktura. Wala namang mga wala namang magandang nangyari sa sektor ng health. 'Di ba? Palpak naman yung sektor ng health. So, ano yung mga nagagawa ni Bongbong? Wala. Wala namang trabaho mga Pilipino. Aside from walang trabaho yung mga Pilipino, tumataas pa yung krimen, ang dami ng mga namamatay na naman. Diyos ko po. Nga naging biktima pa nga yung isa nilang vlogger, hindi ba? Biktima ng krimen. Sabi ko nga, how ironic na pinagtatanggol mo yung administrasyon na to at sinasabi mo na walang krimen. Pag sinabi ng PNP na walang krimen, sinasabi din nila ng mga vloggers na walang krimen. Beauty, mali pala. Ano ba yan? Ang hirap basahin ng pangalan mo. Ano ko na lang Mace na lang. Yung nagpakulay si Mace. B-E-A-U and ano yan? Beauty. Bew and basta yan na yan. Ang hirap basahin ng mga pangalan nyo. Ewan ko, may pinagtataguan ba kayo? Maraming salamat sa iyong pakulay. Mabuhay ka. God bless you. Ayun, yung pag sinabi ng PNP na maganda ang takbo ng ngayon, ng peace and order, i-harp nila yan. Sasabihin nila, ano yan? Maganda na ang Pilipinas. Safe na ang Pilipinas. Mas basura nung panahon ni Digong. Maraming mga krimen, etc. Ayun. Sila mismo na mga nagtatanggol sa mga kriminal ngayon, naging biktima sila ng krimen. Nakakalungkot, di ba? It's so sad. Kaya ngayon, mga bossing, mataas na naman ang approval and trust rating ni Inday Sara. And with all the efforts na ginagawa nila, imagine flood control project, ninakaw nila, they paid everyone. They paid itong mga vloggers, they paid probably the mga opisyal ng police, opisyal ng militar, they paid the mainstream media. Mainstream media, mga bayaran talaga yan. Kunyari, nagagalit pa sila. Sabi nga nitong isa rito ni Salita PH, Boss Dada, mas safe ngayon ang kriminal. True. Yung mga kriminal ngayon, wala. Malaya sila, mga bossing. So, ayun. I mean, with all that's happening in our country right now, with all the money na ninakaw nila sa atin to ruin Inday Sara's chances or chance to win in 2028. Yun na nga. Yan. Palakas pa ng palakas si Inday Sara, partida pa yan ha. Si Inday Sara hindi nagpupunta sa mga rally. Si Inday Sara hindi nakikisama sa mga hindi masyado nagpapa-interview. Very limited lang si Inday Sara kapag nagsasalita lately. Hindi pa siya full blast or full on sa pagkakampanya, even though na sinabi niya na siya ay tatakbo ng presidente. Di ba? Pero kita mo, dire-diretso pa rin muna siya sa pagtatrabaho. Pero maaga pa lang sinabi niya na yan, na siya ay tatakbo. So supposedly, usually kasi kapag maaga mong sinabi na tatakbo ka, minsan yan yung nakakasama sa iyong chances to win Pero ito, from 27 to 31, so pataas ng pataas. And I know na habang nakikita natin itong mga nangyayari sa impeachment na ito, mas lalo pang tataas ito. Di ba?
Mas lalo pang tataas ito mga bossing pagka nakita natin kung papaano itong mga nangyari. Kasi after nito, isasalang ngayong araw na ito si Melvin Matibag. Isasalang siya ng impeachment court ngayon para pagtibayin yung naratibo. Sabi nila naratibo. Ewan ko nga bakit naratibo. Supposedly pagtibayin yung kaso, 'di ba? Pagtibayin yung conviction, palakasin ang chances of conviction doon sa article na betrayal of public trust at saka doon sa grave threats, hindi ba? Pero isasalang si Matibag para palakasin yung naratibo. So, yun yung mismong term na ginamit ng mga congressman sa kanilang press con. Actually, at this time, nag-press con na naman yung mga prosecutor. Sabi ko sa inyo, taas ang kamay ko kay Chel Jokno. Magaling man talaga si Chel Jokno. Debater yan, talagang magaling din naman talaga na abogado yan. Kaya lang, balok tutang utak niya. Balok. At saka alam natin, dilawan talaga yan. So, regardless, let's give credit when credit is due. Kasalanan ni Chel Jokno. Ginalingan niya masyado sa debate kahapon. Kaya nagrant yung ilan sa mga tawag dito, yung request nila for subpoena. Yung kanilang fishing expedition. Oo. Bakit tayo naging masaya doon? Kasi ako naniniwala ako. Hindi, balik muna tayo kay Melvin Matibag pala. Si Melvin Matibag, para palakasin niya yung naratibo. Hindi ko talaga alam, kaya excited din ako sa hearing ngayon Kasi hindi ko alam kung ano yung mga itatanong nila kay Melvin Matibag. Kasi hindi ko talaga malaman kung ano yung relevance ni Melvin Matibag dito sa dito sa hearing na ito. Kasi unang-una sa lahat nung 2024, kasama tayo diyan sa diyan sa press con na yan ni Inday Sara kung saan nag-rant siya. So nandiyan ako noon sa may Las Vegas naka-zoom kami noon, kami nila Maharlika, nila Princess Maui. Marami kami noon, ang dami namin. So parang hindi ako nagkakamali, mga lagpas 20 kami noon So ngayon, hindi man siya ang director noon. Hindi rin naman siya ang nag-initiate ng investigation noon. Hindi na rin naman siya ang tumapos nung investigation na yun. Kasi 2024 pa lang, actually yung 2025 na impeachment ni VP Sara, gawa na. Yun na yung kanilang article. Kasama na sa articles of impeachment yung grave threats. So, ibig sabihin, yung report, lahat-lahat, tapos na nung mga panahon ng 2025. Sino ba ang NBI director ng 2024 and 2025? Si Judge Santiago, yung sharpshooter na police. Na judge. So, napalitan siya after si Magno. Nung nag-resign na siya, si Magno ang pumalit sa kanya. And after Magno, doon pa lang pumasok si Melvin Matibag. So, hindi talaga natin alam kung ano ang pwedeng idagdag ni Melvin Matibag dito para mapalakas pa yung namamatay na nilang kaso ng grave threats at betrayal of public trust. Kasi patay talaga yung unang kaso nila, patay talaga. Bakit? Kasi nga, inasa ng Congress doon sa mga private prosecutors. Itong mga private prosecutors na to, gusto lang yan maging pogi sila Magmukhang maayos yung itsura nila para makakuha sila na mas marami pang mga kliyente balang araw. Thank you very much kay Don Crisanto ng Canada. Sipag naman ni Don Crisanto. Di ba? So yun ang natin, yun ang gusto nating malaman ngayon. Kaya medyo excited tayo dyan sa impeachment na yan, yung day 8 ng impeachment, because Melvin Matibag is going to appear. Pero kung makikita ninyo, meron pa silang dalawang magsisimula na rin ngayong araw yung isang article ng impeachment. Yung ill-gotten wealth. Ayan. Maricel Ang ba yan? Ano ba yan? Maricel Ang, salamat sa iyo BEAU yan. Sige na, beautiful ka na. Salamat sa iyo Salamat sa iyo. Salamat sa mga ninyo sa mga donasyon ninyo dito sa channel natin na mapupunta yan sa kabutihaw kay Magalan. Nagpapagawa ako ng mga t-shirts para pagka umaalis ako, meron akong pinamimigay doon sa mga nami-meet ko na mga banateros. Salamat. Yun na nga. So masisimulan ngayon dun yung topic ng nung article ng ill-gotten wealth. Kaya nga kahapon nagkaroon ng debate. In fairness kay Chel Jokno, talagang maayos, magaling naman talaga yung tao na yan. Pero yung sinasabi nila na sa sobrang galing niya mananalo na siyang senador, hindi po. Wala naman dilawan na nananalo ng eleksyon Yan naman si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan, hindi naman nanalo yan, dinaya Dinaya yung Duterte, kaya naman pumasok yan. Hindi pinapasok si Bong Revilla. Kasi si Bong Revilla never natalo yun Never natalo sa eleksyon yun, lalong-lalo sa pagkasenador. Artista yun Luzon, Visayas, Mindanao. Kilalang-kilala man yan si Revilla. Tsaka diyan sa Cavite hindi matatalo si Revilla. Pinakamalaki ang Cavite in terms of voting population. Magandang umaga sa iyo, Josephine Gueco diyan sa Canada. Good morning, good evening na pala sa inyo Huwag ka muna matulog, masaya tong kwentuhan. Salamat sa pakulay God bless you.
Ang yayaman talaga ng mga ano ng mga subscribers ni Boss Dada, no. Nakakaalwan talaga, nakakaalwan ng buhay. So ayan na nga, mahusay si Jokno, but hindi siya pwedeng manalong senador. Malabo, kaya nga yan nag-party list eh. Kasi alam niya, hindi siya, tsaka matanda na yan. By 2028, subukan niya tumakbo ng Senado, magsasayag na naman ng pera yan. Yung Ambam Aquino, hindi naman talaga mananalo yan. At saka yung Kiko Pangilinan. Nagulat nga din sila, wow, himala. Si Bong Revilla, talagang hindi nila yan pinapasok. Hindi matatalo si Bong Revilla sa Cavite, sa Visayas Mindanao. Artista yan, si Lito Lapid nga, hindi natatalo, walang ginagawa sa Senado. So, yung mga artista na yan, mahirap talunin yan sa eleksyon. Lalong-lalo na yung ganyan ng mga status ng mga artista. Kahit si Jinggoy nga, sabi ko nga sa inyo, si Jinggoy. Nananalo pa rin yan, hindi rin natatalo sa eleksyon yan eh. Kasi nga, kilala yung mga pangalan na yan at popularity ang pinag-uusapan kapag senador. Si Chel Jokno naman, kilala man lang yan dito sa Luzon. Kahit nasa buo, pumunta ka ng Ilocos, pumunta ka ng mga parting Isabela, Cagayan, hindi na kilala yan eh. Pero ang Bong Revilla, kahit saan, kahit walang Facebook, kilala yung Bong Revilla na yan. Kaya, I am pretty sure, hindi talaga matatalo yung Bong Revilla. Kaya nila pinatalo yung Bong Revilla. Alam niyo kung bakit? Talagang sinadya nilang matalo yung Bong Revilla kasi yun nga ang gagamitin nila para meron silang masisi dito sa flood control na kunyari may mga senador na nakukulong, meron na malalaking tao nakulong sa flood control. Kaya ngayon, ayan, pinakulong nila si Bong Revilla. Pero kita mo, kahit pinakulong nila si Bong Revilla, hindi pa rin naniniwala tao. Hindi maniniwala ang tao hangga't di nakukulong talaga yung pinakamalaking mastermind dito, which is si Martin Romualdez. At saka si Bongbong, naiintindihan ko, hindi na yung makukulong. Sa panahon ngayon, dahil siya presidente, so hindi makukulong yan. Pero, etong Martin Romualdez, palagay ko, dahil parang tinitesting na nila na sasampahan ng kaso, ganito, ganyan. Feeling ko, before the SONA, feeling ko, baka masampahan na ng kaso yan. Hindi pa makukulong, sampang kaso pa lang. Nasampahan na ng kaso si Martin Romualdez. Ngayon, sasabihin niya, kita nyo, di ba? Kahit pinsang ko yan, sinampahan ng kaso. Nakulong ba? Hindi. Pero nasampahan ng kaso. I think masasampahan niya ng kaso before SONA para may maipagmalaki siya. Kasi wala talaga siyang ipagmamalaki sa SONA, sa Lunis na yan. Putang ina niyan. Sabi ko sa inyo, hindi naman kandara pa si Bongbong, hindi niya alam kung saan niya kukunin yung datos na ipapakita niya. Kaya travel siya ng travel lately at lagi nilang sinasabi na nag-uwi siya ng ganito, pero pledges lahat yun eh. Yung mga unang pledges na nakuha niya 4 years ago, yung mga pledges na yan 2-3 years ago, wala pa rin, hindi pa rin nagmamaterialize eh. Kasi pledges, hindi mo yan pwedeng i-convert into yung na talaga, kumbaga parang manok na. Itlog pa lang yan eh. Itlog pa yan, hindi pa yan napipisa. So hindi yan mapipisa kasi nga, sino namang may gusto? Sino naman may gusto na makipag-deal ka sa isang di umanong adik? Diba? So hindi alam kung anong gagawin niyan sa SONA. Kaya malamang sa malamang, itong pinsan niya, baka isakripisyo niya, pero hindi natin alam. Pero balik tayo dito sa impeachment na ito. Si POA, grabe galing ni POA. Na-approve talaga ni POA yung kanyang talino, walang binabasa. Meron pa ngang mga impromptu na tanong itong mga judges at saka yung presiding officer. Pagka nilang ganyan, nasasagot niya kagad, di ba? Pero ito ang medyo takantaka ko. Siyempre, parang pinakinggan pa lang naman kahapon yung oral arguments nila tsaka nung nakaraang hearing. So parang 2 araw na oral argument patungkol doon sa pagsasubpina ng mga dokumento ni Inday Sara. Ito malaking nating problema dito, mga bossing. Ito malaking problema natin dito. Nahulog sila sa bitag. Medyo nagulat lang din tayo sa sobrang bilis ng report ni Chis Escudero. Kasi nakita niyo yung binasa ni Chis Escudero na yung ruling niya. Kasi akala ko magbobotohan sila para doon sa specific na request na yon. Yung pala, yung specific na request na yon, dinidinig ng presiding judge yung lahat ng mga komento, debate ng mga senador. Pero ang nagdidesisyon pa rin pala yung presiding judge. Kaya nga napakaswerte natin kahit papaano kasi hindi si Win Gatchalian yung presiding officer. Kasi kung si Win Gatchalian yung presiding officer, Diyos ko po, paano niya i-manage yung mga ganyang mga bagay, hindi ba? So, nagulat lang ako kasi 2 araw na hearing, oral arguments noong Wednesday at saka Monday. So, yung Monday, supposedly yung ruling ng presiding officer will take at least mga 1 araw pa. Okay, tomorrow we will rule. Di ba ganon? Yung motion naman, hindi naman yan agad-agad dinidesisyonan eh. Usually, pag-aaralan mo muna yung mga dokumento, babalikan mo yung kanilang mga debate. Pero nagulat ako, meron na kagad ruling si Chis Escudero. At ang haba-haba nung ruling niya. If I'm not mistaken, yung binasa niya yung kanyang ruling at yung reason nung kanyang ruling, medyo na parang at least mga 30 minutes or more yun. Mahaba eh. Ilang pages ng papel yung kanyang binasa eh.
So parang hindi ko alam kung prejudged na or meron na talaga silang plano o meron na talaga silang desisyon. Kunyari lang nag-oral argument pero may desisyon. Pero mga bossing, may mga hindi naman sila pinayagan. Wait lang, ipapakita ko babasahin ko sa inyo yung mga pinayagan, ha? Okay, so ang nag-grant mga bossing diyan sa subpoena request ng Congress or ng prosecutor. Yan. Yung BIR tax records of Vice President Sara and her husband, 19 corporations and 1 partnership. Yan yung mga nag-grant. Ano pa? Peso bank accounts of Vice President, her husband, the 19 corporations and the partnerships subject to certain legal protections. So AMLAC records for the same parties subject to in-camera review by the presiding officer before release. So, ibig sabihin, yung mga AMLAC records, bank records, mga bank transactions, hindi yan pwedeng ilabas agad-agad. Kasi baka, yun nga ang maging problema nito. Baka ma-weaponize mga bossing, etong approval ng impeachment court doon sa request ng Kasi fishing expedition talaga eh. Alam naman nila na fishing expedition. Kasi lumalabas parang ang Congress, ang prosecution, wala talaga silang hawak. Kaya nga sinasabi ni POA kailangan specific. Anong specific na transactions, bank transactions, yung nirereklamo mo? Anong specific na property yung sinasabi mo na galing sa nakaw na yaman? Parang nagbigay nga ng example na kung ang nakalagay sa salain ko 2 sasakyan lang at ito yung mga plate numbers, tapos may ginagamit akong ibang sasakyan, questionable yon. Tatanungin ko ngayon, kanino itong ginagamit mong sasakyan? Sa'yo ba ito? Ngayon, sasabihin mo, hindi akin yan, hiniram ko lang yan. So, ayun yun. Meron kang pinipinpoint mo kung alin yung hinihingan mo ng kasagutan. Di ba? May hinala ka na ninakaw niya tong 2 sasakyan na to kasi wala ito sa kanyang salin. So ngayon, ipapaliwanag niya kung kanino yung sasakyan na yun. Ganun yun. So ang problema, itong prosecution, wala silang ganyan. Wala silang mga konkreto na mga ebidensya na hawak at specific yung kanilang mga, halimbawa, transaksyon, bank account. Kaya nga sinasabi nila, kailangan natin balikan from yung, vice mayor pa siya, hanggang ngayon, which is dapat hindi talaga yun eh. Kaya nga ito ang nakakatakot nito. Na nung ginrant ito ng Senado, nag-trigger ngayon yung violation sa personal na katulad yan kay Mans Carpio, yung violation kasi personal na man siya, na tao man siya, porket asawa siya ng Vice President, hindi nakalagay talaga yan sa batas according doon sa mga legal luminaries na hindi mo talaga pwedeng kalkalin basta-basta yung kanyang bank account hanggat wala siyang kaso at hanggat wala kang specific na kaso na or specific na mga bagay na pinaikinakaso sa kanya that requires him na i-activate yung pumirma siya ng waiver or something para maipakita niya yung kanyang bank account. So kapag ganito mga bossing, yari yan. Kasi papunta ng Supreme Court yan. Kapag sinabi ng Supreme Court na yung ruling ng Senate labag sa batas, tapos ang boxing na ito. Tapos tong impeachment na ito. Hindi pwede kasi ang gagawin dito ng iniiwasan ng Senate actually na nilagyan ng Senate ng safeguard ni Chis Escudero na hindi pwede na magagamit nyo yung mga information na makukuha nyo rito para madagdagan yung articles of impeachment ni Inday Sara. Hindi pwede. And hindi rin pwede na si Inday Sara sa 2027 masampahan nyo na naman ng impeachment kung ma-absolve natin siya dito. Kung hindi natin siya may impeach dito, double na yan, hindi pwedeng masampahan siya ng impeachment next year. Double jeopardy na yan. Depende sa articles na siguro. Kaya lang, wala naman silang bagong mga article na mapoproduce dahil matibay na yung article nila ngayon, yung pa rin naman yung article nila last time, so hindi naman nadagdagan so ibig sabihin walang kakwenta-kwenta na talaga yan. So hindi nila pwedeng gamitin yung mga information na yan for propaganda. Kasi pipigilan daw ng Senado. Hindi natin alam kung totoo yan. Ano pa yung isa? Financial records dated back 2007 as baseline lang, a baseline for comparisons rather than to prove separate impeachable offenses. Ayan. Tapos ano yung mga dininay? Yan yung mga yung mga tinanggap bali 4 yung tinanggap. Tax records ng Vice President, 19 corporations and 1 partnership, peso bank accounts ng VP at ng asawa niya at ng 19 corporation at ng partnership, AMLAC records for both parties. Ayan yung AMLAC records nila. Tawag dito, bubulat-latin yan. At saka yung financial records nila from 2007. Ngayon, ang na-deny, yung dollar foreign currency account, citing the Foreign Currency Deposit Act, hindi ko nga alam Sinite nila yung Foreign Currency Deposit Act. In-honor nila yon, pero yung Bank Secrecy Law natin sa Pilipinas, hindi nila in-honor. Ayun nga, pinapakalat nga ng mga vloggers, ng mga loyalista, mga bobo, na daw, yung Bank Secrecy Law daw, na implement or nagawa nung panahon ni Pangulong Duterte.
Para daw maitago ng mga Duterte yung kanilang yaman, ay ipinasa nila yung bank secrecy law. Diyos ko Lord. If I'm not mistaken, 60s yata nung naipasa yan Oo, yung bank secrecy law na yan. Hindi po nung panahon ni Pangulong Duterte, ang tagal na po nung bank secrecy law, Diyos ko naman. Tangina talaga itong mga vlogger ni Bongbong Marcos, mga fake news peddler talaga itong mga hayop na ito. Mantakin mo para lang maipasok nila yung naratibo na ang mga Duterte ay may tagong yaman talaga. So, idinikit nila doon sa, ang bank secrecy law ay naipasa yan nung panahon ni Duterte. Para itago ang kanilang yamang gago. Ang ina nyo, mag-research nga kayo kung kailan nagawa ang bank secrecy law. Itanong natin dito sa ating kaibigan na si Google. Bank secrecy law passed. Tingnan natin kung ano yung sagot. But anyways, yan, yung request involving JTC, pikimong, yan yung mga lagi ko naririnig yan kahapon yung pikimong. Ito na If you are referring to the Philippine Bank Secrecy Law, it was enacted 1955. Putang ina niyan. Approved September 9, 1955. Tapos, ipinagkakalat ng mga buwaka ng inang mga vlogger ni Bongbong Marcos na mga isa-isa nang nangangamatay. Na panahon daw ni Pangulong Duterte nung ipinasa itong bank secrecy law na ito para daw maprotektahan ng kanilang yaman. Gago ano ba ito? The law generally makes bank deposits confidential, subject to specific exception provided by law. Such as with the depositor's written permission in certain court order cases under other statutes like anti-money laundering laws under specified conditions. Yun yung mga ano pa? Ayun lang pala, dalawa lang pala yung na-deny. Ito ang in-emphasize ng korte. It seeks the truth but will avoid fishing expeditions. Hindi ko maintindihan It seeks the truth but avoids fishing expedition. Gusto mo ng katotohanan, wala silang ebidensya to prove their claim, pero i-avoid mo yung fishing expedition. Napakahirap nun gawin Chis Escudero, sana talaga magampanan mo yan ng malupit. Financial records of the spouse were considered relevant but because of the absolute community of property regime and sal and disclosure requirements. Attorney-client privilege may still be asserted dahil nga sa mga law offices nila, and AMLAC documents will first undergo private in-camera review to protect confidential methods and state interests. Ayan. So, ang alam ko, yung mga senador, gagawa sila ng written, hindi yata sila nag-agree lahat Mier, ano ba yan? Mercy, maraming salamat i-heart natin yung iyong pakulay. Thank you. Sa lahat ng mga nagpapakulay dito sa channel natin, maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayong lahat at huwag kayong magsasawa. So, ayun, mga bossing, ang natin ngayon, ang mga paksa natin ngayon, pag-uusapan natin ngayon. Pero namimiss ko lang si Leni Robredo. Namimiss ko lang si Leni Robredo lately. Kaya magbalita nga tayo ng isang balita ni Leni Robredo, okay lang. Para lang tapos i-discuss natin yung mga topic patungkol diyan sa flood control na yan, yung mga nangyari kahapon. Okay? So dito muna tayo kay Leni. Leni, pasok. City Mayor Leni Robredo sa kumakalat na fake news tungkol sa kanya. Sa isang deleted post sa social media, Ay nagreklamo nako, meron daw basher si Leni Robredo. Kasi mayor siya ng Naga hindi ba? Meron daw siyang basher. Sabi Leni, liar, kahapon pa pala nasa Manila. Kala namin nasa Naga at may post pa kanina na early morning visit. Nung hinahanap sa office, nasa Manila pala. Bakit tinatago ang lakad sa Manila? Linggo-linggo na lang nasa Manila. Nagtataka ako, ano ba to? Worthy ba ito ng national news? Problema nila ito sa Naga normal na meron kang basher, di ba? Halimbawa yan, sinasabi na nasa Manila ka, di pakita mo, wala ako sa Manila, tanga. Ngayon, nagrereklamo ito si Leni, ano daw siya ng fake news. Frugal, maraming salamat sa iyo. Siya daw ay biktima ng fake news. Putsang inasabi ko, yan lang yung mga fake news na tinatanggap nyo. Tapos nagrereklamo na kayo. Paano pag naging presidente kayo? Si Inday Sara, grabe yung fake news na tinatanggap niya araw-araw. Nakita niyo yung namatay na vlogger kung paano siya i-fake news yun? Na meron daw siyang kabembangan na basketball player, na sa tuwing nagpupunta daw siya diyan sa Hague, nagpapalaglag. Tapos ganito, tapos ganyan. Grabe, sobrang below the belt. Yung mga tira nila kay Inday Sara. Ba't narinig mo si Inday Sara na nagreklamo? Narinig mo si Inday Sara na nagdemanda? Tapos ito lang, iisang tao, iisang page, putya yan. Tapos nagre-reklamo na kayo. Paano pag naging presidente to si Leni Robredo? Ganito lang kagaan na batikos sa kanya. Grabe pa naman bumatikos ang Banateros. Ang Banateros pa naman, pag binatikos ka, talagang pati kapitbahay mo damay.
Pero hindi tayo tumitira ng below the belt masyado ha. At least yung mga kasamang kong balateros. Si boss dadalang naman ng balahura eh. Pero imaginein mo, ganito lang kagaan. Pagbiyahe mo lang sa Maynila, si Inday Sara nga nasa impeachment pa ngayon. Pinagbibintangan siya nagnakaw ng pera ng taong bayan kahit nakitang-kita mo naman sa kanyang itsura na siya ay simple lamang kaya pinagkakatiwalaan siya ng mas maraming Pilipino. Walang hiya na yan. Dito lang umiiyak ka, Leni Robredo. Ano ba yan? Grabe naman kayo mga dilawan. Sige, diretso. Ang isang netizen sa linggo-linggo umanong pagbiyahe ng alkalde sa Metro Manila. Tanong niya, bakit daw ito sinisikreto sa mga taga-Naga? Pero paliwanag ni Robredo, Hindi ba sinisikreto sa mga tiga-Naga? So, ibig sabihin, yung problema na ito, problema ng Naga ito. Kini-question siya ng isang taga-Naga. Ano ba tawag sa mga taga-Naga? Nagoyo? Nagansese ba? Ano ba tawag sa mga taga-Naga? Na mga taga-Naga, yun na lang. So this is a local issue na kailangan ba talaga nating i-sensationalize to at gawing balitang pang Pilipinas? Ang tinapay, sobrang VIP nyo naman. Di ba? Sobrang VIP nyo naman, walang hiya. Mga ano na lang, mga uragon. Mga uragon na mga tiga-Naga. Ano pa? isang beses sa isang buwan lang siya nasa Maynila. Yan ay tuwing bumibisita raw siya sa kanyang mga anak. Di tapos na yun. Isang beses sa buwan lang ako nasa Manila pag bumibisita ako sa mga anak ko. Pag pinapatawag ako ni Bongbong. Pag kinukumbinsi niya ako na tumakbo bilang presidente. Mga ganun. Ano naman masama nun? And if pumupunta ka ng Naga, ano naman problema? Amin ng Maynila, ano naman problema ron? Kung pumupunta ka ng Maynila, wala namang masama ron. Parang sinasabi ng media, may binabanatan si Leni Robredo. Oy, Leia 06, maraming salamat sa pambili ng bigas ha. Sabi, binabanatan kawawa naman si Leni Robredo. Putang ina, yan lang, binalita nyo na. Samantalang kay Inday Sara, sandamukal na mga vloggers ni Bongbong Marcos yung walang ginawa, kundi murahin siya ng murahin araw-araw, hindi nyo binabalita. Nagarian. Nagarian daw. Sige, nagarian. Mga nagarians. Hindi ba? Mga walang hiya kayo. At tuwing may mga tulong sa national government o private partners. Sa isang pahayag, iginiit ni Robredo na wala siyang sinisikreto at parati siyang may report tungkol sa kanyang mga biyahe. Naman pala eh. Hindi mo sinisikret. Nakakasagot naman pala si Leni Robredo eh. Ba't binalita pa to ng mainstream media? Walang hiya naman. At saka ano ba naman? Leni liar. Buti nga liar ka lang eh. Si Inday Sara, plunderer. Death threater. Ano pa ba? Yung mga kinakaso kay Inday Sara. Ang daming kinakaso kay Inday Sara. Ang daming mga paninira kay Inday Sara. Hindi nyo man lang tinutulungan kayo talaga mainstream media. Ha? Si Leni lang bang baby nyo? Hindi mananalo yan kahit anong gawin nyo. Hindi mananalo yan. Putang ina niya. Mantakin mo. Iilan na lang ang tao sa Naga. Putang ina, kaaway nyo pa isa. Di ba naman kayo mga tanga? Isa lang ang kalaban ni Leni, netizen. Putang ina, di pa siya manalo. Tapos lalabanan niya pa si Inday Sara sa election sa 2028. Ano yan? Ilan ang bumoto kay Inday Sara? 32 million. Imagine mo kung 32 million. Putyang ina, tinarget na si Leni Robredo. Inilabas na yung kanyang mga baho. Paano na? Walang Jew na yan. Isa pa lang ilan lang ang populasyon ng Naga? Utang ina, kung magaling si Leni, sana lahat yan na-convert niya na. Tinan niya sa Davao. Sa Davao, may mga galit man sa mga Duterte. Sa Davao, hindi man 100% ng mga taga Davao, kaibigan nila. At saka pag sinisiraan ng ilang mga bashers sa mga Duterte sa Davao, wala man silang pakialam. Hindi naman binabalita ng mainstream media at hindi naman nila sinasagot ng ganito. Pero walang hiya siya, sinasagot niya. Sabi nga, when you dignify something, some fake news with an answer, it means baka nasaktan ka, baka totoo yung sinasabi niya, napasyal ka rin lang pasyal. Hindi ko sinisikreto pagpunta ng Manila because I always make report and I designate Vice Mayor Gabby to acting mayor when I'm away. So, no to fake news. Utsang ina yan lang, pinatulan mo. Leni Robredo, ganyan kababaw ang utak mo, yan, papatulan mo. Paano kung presidente ka na ng Pilipinas tapos mga milyon-milyon mga Pilipino na yung inaaway ka? Utsang ina, papatulan mo lahat. Klase yan. Banat pa niya sa post, no to fake news. Sinigundahan naman niya na kaalyado. Utang ina, kinampihan pa nung kaalyadong ulol. No to fake news peddlers. Alias Nico Perez, ang mga tao sa likod niya. Itigil nyo na ang kasinungalingan ninyo. Tukoy na kayo. Attention NBI at PNP. Putang ina, tutugisin nila yung tao na kini-question yung pagbiyahe-biyahe ni Leni Robredo. Putya, gagamitin nyo ang NBI at ang PNP para sa isang taxpayer na taga Bicol na kini-question yung mga ganitong gawain ni Leni Robredo. Putyang inan yan. Yan ang gusto nyo, maging presidente ng Pilipinas, sheltered. Si Bongbong Marcos, sinabi na ni Pangulong Duterte yan. Hindi pwede maging presidente yan kasi nga, walang backbone yan. Spoiled yan. Sinusubuan yan. Hanggang ngayon may yaya pa yan. Paano magtatrabaho yan para sa inyo kung sa sarili nga niya, hindi niya kayang magtrabaho? So, true enough, nung nanalo si Bongbong, tingnan mo, sino ang lumalaban sa lahat ng mga
pambabati ko sa kanya, si Claire Castro, hindi niya kayang tumayo sa sarili niya. Hindi niya kayang pagtanggol yung sarili niya. More so, hindi niya kayang magdesisyon para sa bayang Pilipinas. Kaya nga, may mga rumors na kumakalat sa politika na hindi si Bongbong Marcos ang nagdidesisyon para sa Pilipinas. Asawa yata niya, si Lagdameo yata, at kung sino-sino yata, yun yung nagdidesisyon. Spoiled brat eh. Never na nagutom yan si Bongbong. Never na nagtrabaho yan. Never na, nahirapan yan. Oh, so paano niya ngayon isosolve yung problema ninyo, mga Pilipino? Pag tinanong niyo siya, Bongbong, anong solusyon natin dito sa problema na to? Sasagot lang sa inyo niyan. Tanong niyo dun sa yaya ko. Diba? Lahat yan pinapaabot. Yaya, yung sapatos ko. Yaya, yung brief ko. Ganun yan. Oh, so ngayon magboboto na naman tayo ng isang kandidato na binatikos mo lang yung pagbiyahe-biyahe, puta nagsumbong pa sa kaibigan. Ang masaklap nito, gagamitin ng NBI at ang PNP para tugisin. Tugisin ha? Putang ina niyan, ang daming kriminal sa Pilipinas, yung pumatay kay Mima Alicia. Yung mga holdupper, mga kidnapper, mga drug lord. Putsang ina, tinuutusan nila ang NBI at ang pulis, imbis na nakafocus yan doon sa mga krimen na nagkalat sa bayan natin, inuutusan nila na tugisin etong mga naninira kay Leni Robredo. Ba't hindi nyo tugisin yung mga naninira kay Inday Sara kahit na papaano? Violation ng cybercrime law. Ang ina niyan, kinwestiyon ka lang. Cybercrime law na yan. Grabe. So yung culture of spoiled brat. Yung culture of being sensitive and culture of weaponizing these government agencies para sa kanilang kapritsyo dahil lang nasugatan ng konti yung kanilang malilinis na pagkatao. Ganun ang kultura nila. Oo, ang kultura ng mga Duterte, utsang ina, pabayaan mo yan. Lahat ng mga tao na yan na galit sa atin, pabayaan mo yan. Kasi magserbisyo tayo. Kasi kung mas maraming mga Pilipino ang natutuwa sa trabaho natin, lang yan, pabayaan natin yung mga yan. Kung at least mga 70% ng tao natutuwa sa ginagawa natin, yung 30%, pabayaan na natin yan. Ganun talaga. You cannot please everyone or everybody. Ganun ang mga Duterte. Nakita mo si Pangulong Duterte, nagdemanda. Nakita mo si Pangulong Duterte, itong mga naninira sa kanya, tinrabaho. Ginamit ang NBI at saka ang PNP na tugisin ang mga ito. Hindi. Kasi karapatan mo yan. Kung ayaw mo sa akin, wala akong magagawa. Ayaw mo sa akin. Itong problema rito, iisang tao. Hindi mo pa nakumbinse, Leni Robredo, paano na? At dati niyang running mate na si Senator Kiko Pangilinan. Tukoy na raw ang nasa likod ng fake news at dapat raw itong kasuhan. Ito naman, ganyan ang magiging kahinat. Pinakita ko lang sa inyo kung ano magiging kahinatnan ng Pilipinas kapag kasi Leni Robredo ang binoto ninyo. Hindi na kayo makakapagsalita, mantakin mo yun lang, tinanong mo lang, lagi ka nasa Maynila. Lagi ka nasa Maynila, pasyal ka na. Ang lapit na Maynila, kaya mo mag-ubaguian ng Maynila eh. Yun lang na ka na eh, nasaktan ka na eh. Dito tayo sa away ni Ping Lacson at saka ni masaya to eh. Yung away na itong dalawa eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, si Ping Lacson for the longest time, mataas ang tingin niya sa sarili niya talaga. Si Ping Lacson, siya eh, tawag dito, takot sa kanya lahat. Kahit nga si Erwin Tulfo daw natakot sa kanya. Na trabahuhin siya eh. So ine-expose ngayon dito ni Cayetano na ito si Ping Lacson, sobrang pikon nito. Pag napikon to, kakasuhan ka. At hindi ka kakasuhan according sa pagkapikon niya, hindi. Hahanapan kanya ng kaso para makulong ka. Ganun kapikon itong mamang ito. Ngayon nung sinaling ni Cayetano yung kanyang integridad, putya, doon siya galit na galit. May integridad daw siya. May integridad daw Walang hiya. So, matindi away nila. May sinabi pa siya na gagawin daw niya ang lahat ng paraan. Hahanap siya ng mga ebidensya para maipakulong niya itong si Cayetano sa Quezon City Jail. Sabi niya, I will put him in his right place, which is Quezon City Jail. Ang at tindi ni Ping Lacson. Buti na lang din hindi nanalo to si Ping Lacson na presidente, no? Muntik ko nang iboto to eh. Kung di lang tumakbo si Isko, baka ito binoto ko eh. Mantakin mo kung naging presidente siya, putya, lahat ng galit sa kanya, ganun din, papakulong din niya. Ang hilig niyang magsalita. Banatan si ganito, banatan si ganyan, banatan si ganyan. Pag binanatan mo siya, putyang tatrabahuhin ka niya. Ngayon, tinatrabaho niya si Alan Peter Cayetano. Pati yung kapatid ni Alan Peter Cayetano, kukontratahin niya against Alan Peter Cayetano. Puta, ganun siya kadesperado na maipakulong si Alan Peter Cayetano. Bakit? Pinakulong niya si Marcoleta kasi nga, na-expose ni Marcoleta na bobo siya. Na-expose ni Marcoleta na pinagtatakpan niya si Pangandaman, si Olaybar, si Marcos at si Romualdez. Pinagtatawanan niya. Pinagtatakpan niya dyan sa flood control scandal. Hindi huminto si Marcoleta. Hindi huminto. Pero ang kay Marcoleta, dinidemanda ba niya ng ethics itong si Ping Lacson? Hindi. Ini-expose lang niya. Kasi yun din naman ang alam ng tao. At hindi lang nagba-back out si Marcoleta doon sa kanyang
paniniwala na si Ping Lacson, pinagtatakpan talaga itong mga ito. At yung flood control investigation ni Ping Lacson, walang kakwenta-kwenta talaga. So anong ginawa niya? Inactivate niya ang kaibigan niya na taga Cavite rin, dyan sa ombudsman, para makulong si, kahit walang kakwenta-kwenta. Again, at the most, hindi ko sinasabing yung ginawa ni Marcoleta hindi kasalanan. Pwedeng meron siyang kasalanan sa batas doon sa ginawa niya. Kasi nga, tumanggap siya ng pera nang hindi pa eleksyon, nang hindi pa nagsisimula yung eleksyon. Pero hindi plunder yun. At the most, graft siguro, graft. Graft, which is bailable. Bailable po ang graft Pero ginawa nilang plunder, para mapakulong si Marcoleta. Kaninong idea yan? Pucha, dito kay Ping Lacson. Kasi ganyan Ganun ang ginagawa nila Dito kay, kay Cayetano. Thank you very much kay Abby Queen. Mabuhay ka. Bring PRRD home. Malapit na yung Amerika. Baka uwi na yan. So ngayon, etong si Cayetano, hindi naman nagpapatakot sa kanya. Ping, paano ka nakakatakot? Bobo ka naman. Hindi ba? Kaya ngayon bakbakan sila. Pakinggan natin itong kanilang urutan. Mainit ang patutsyadaan ni Senator Alan Peter Cayetano at Ping Lacson sa social media. Nagkaungkatan pa ng yaman ang dalawang senador. At live mula sa Senado ng sa balita si News 5 Senate Correspondent Menos Baños. Saan ba nagsimula itong away ni Lacson at Cayetano? Yes, Jiggy. Bigyan muna natin ng konteksto itong bangayan ni Senator Alan Cayetano at Senator Ping Lacson. Dahil nga ngayong araw pinagdebatehan ng prosekusyon at depensa kung dapat nga bang ipasapina yung tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte para nga doon sa sinasabi ng prosekusyon na mapatunayan na lumobo yung kanyang yaman. So ginamit bilang halimbawa ni Senator Alan Cayetano yung salin ni Senator Ping Lacson na nasilip daw niya na mukhang lumobo yung kanyang yaman mula noong 2022 na Anong punto rito ni Cayetano? Ang pinag-uusapan natin dito yung salin ni Inday Sara. Yung salin ni Inday Sara from 2022 hanggang ngayon or nung 2002 ba 2007? 2007. Kasi kinasal pala sila ni Mans Carpio 2007. So nung 2007 hanggang ngayon, ang itinaas ng kanyang salin walang 100 million, wala. Walang 100 million. Ilang porsyento yung itinaas, ilang daang porsyento yung itinaas, pero walang 100 million. Ngayon, kung yun ang pinag-uusapan natin sa ganung kahabang panahon, sabi nito ni Cayetano, sa ganung kahabang panahon, kung ang pinag-uusapan natin yung paglago ng ng yaman ni Inday Sara sa 18 years or 16 or 18 years, ganun kalaki, walang 100 million negosyante man sila, mag-asawa man sila, may negosyo siya sa Davao, may mga negosyo naman sila. So ngayon, may mga business partnership sila. Itong kay Lacson, from 2022 to 2025, which is hindi siya senador. Natapos kasi yung kanyang term noong 2022 tumakbo siyang presidente, hindi siya nanalo. So, from 2022 to 2025, nagulat na lang si Pangilinan Cayetano na sa 55 million naging parang 250 million ba? Yung kanyang So, 4 na beses na mas tumaas yung kanyang yaman sa loob lang ng 3 taon. At sino ang presidente nun? Si Bongbong. So, sabi niya, bakit binubusisi natin yung kay Inday dito sa mga ganitong klase? Example lang si Ping Bakit hindi niya Bakit hindi natin busisiin? Ilipat natin sa iba, hindi lang si Ping. Si Bongbong, gaano kalaki yung tinaas nung kanyang yaman? Ba't di natin yun Ba't di natin yun ungkatin? And so on and so forth. It applies to all. Nagamit lang niya si Ping. Puta si Ping napikon. Napikon si Ping. Sa sobrang pikon ni Ping, hahanapan niya na imbis na sagutin niya, ipakita niya sa taong bayan na hindi totoo yung sinasabi. Ipahiya niya si Cayetano. Isampal niya sa mukha ni Cayetano na hindi siya magnanakaw. Kung talagang nakuha niya sa legitimate na mga businesses ito, magpakita rin siya ng mga taxes na binayaran niya. Para masampal niya ng katotohanan si Cayetano at tawagin niyang fake news peddler. Pero hindi, ang sagot niya, kaso. Kasuhan niyan. Hanapan ng butas siya para makulong niya. So ganun gumanti si Ping Lacson. Pucha, kaya nga minsan nakakatakot na baka yung nangyari kay Dacer Corbito. Baka talagang napikon siya doon kaya nadedo yung mga yon. Kasi tinan mo si Dacer Corbito, inililink sa kanya. Siya daw ang nagpapatay, siya daw ang mastermind. Dinideny niya yun. Ngayon, magaling pala siyang maghanap ng mga testigo, magaling pala siyang mag-imbestiga. Bakit hindi niya inimbestigahan yung pagkamatay ng Dacer Corbito? Ibig ko sabihin, ako, yung sinisisi niyo dyan sa Dacer Corbito, gagawa ako ng investigasyon para mapatunayan ko na hindi ako ang pumatay dyan, nagpapatay dyan. Hahanapin ko kung sino nagpapatay dyan. Magaling ako bakit hindi niya hinanap? Bakit hindi niya nahanap, nakasuhan yung totoong pumatay dun sa Dacer Corbito, sa kanya inaano yun? Sa kanya isinisisi yun. Di ba? Naisip niyo ba yun?
Kasi si Alan Peter Cayetano gagamitin daw niyan lahat ng kanyang kapangyarihang itim para madaklot si Cayetano. Imbis na patunayan niya sa mukha ni Cayetano na fake news peddler si Cayetano. 'Di ba? Besides, wala namang fake news sa sinabi ni Cayetano eh. Ang sinabi lang naman ni Cayetano is dumoble yung kanyang bank account ay yung kanyang asset, which is sabi niya hindi, nag-4 na beses pa nga ng dami. Siya mismo nagsabi. Oh, so anong kinakagalit niya kay Cayetano? Tama naman pala yung sinasabi ni Cayetano na yumaman siya between 2022 and 2025. Hindi naman sinabi ni Alan Peter Cayetano na galing sa nakaw yung kanyang yaman. Meron naman siyang dahilan doon sa kanyang yaman. O di quits na sila doon. Sinabi lang niya na mas dumami yung yaman niya sa loob ng 3 taon eh. Totoo man yun. Umami naman si Ping Lacson. Anong iniiyak niya? Ba't siya nagagalit kay Alan Peter Cayetano? Bakit gusto niyang pabagsakin si Alan Peter Cayetano to the point na hahanapan niya ng mga iskandalo ang tagig para maipakulong lang niya si Cayetano? Yun lang naman, kasimple-simple lang naman sinabi niya. Ba't nasaktan siya in the first place doon sa sinabi ni Cayetano na totoo naman according sa kanya? Pinapaliwanag naman niya kung saan galing yung yaman na yun. O ba't nagagalit siya? Bakit tatrabahuhin niya ngayon? Wala naman sinabi si Alan Peter Cayetano na wala siyang na magnanakaw siya, kurakot siya. Wala naman sinabi si Alan Peter Cayetano na ba't ganun? Ba't ganun yung reaction ni Lacson? Siguro natamaan. Baka masyadong defensive ba? Yari na. Sa niyang salin na nasa more than 50 million ang assets ni Senator Ping Lacson. Sa 2025 salin niya ay naging more than 220 million na yung kanyang nakalistang assets o yaman. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Alan Cayetano dun sa kanyang Facebook Live nitong nakaraang Sabado. Ganun din kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual, I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang salin tapos sinabi niya sa negosyo. So, we're giving him a chance to explain. We're giving him a chance to explain. Sinabi niya sa negosyo, so we're giving him a chance to explain. Sinabi ba ni Cayetano magnanakaw si Lacson? Hindi naman. Ba't napipikon si Lacson? Yari ka dito, Ping. Yari ka dito. Kaya nga sabi ko, dapat ang investigahan ng NBI si Lacson kasi si Lacson napikon eh. Kinwestiyon lang siya. Kinumpirma naman niya na talagang dumami yaman niya tapos napikon siya. Explain siya kahit walang nagtatanong. Jiggy, agad inalmahan ni Senator Ping Lacson yung aniya ay di na ba paninira sa integridad niya, no? Sa kanyang ex-account ay sinabi nga doon ni Senator Ping Lacson na first and last line of defense daw niya yung kanyang integridad. Kaya hindi raw niya hahayaan na sirain yan ni Senator Alan Cayetano. Talagang ipaglalaban daw niya yan. Hindi naman sinira ni Alan Cayetano eh. Sinabi lang niya, dumami yaman mo, sabi mo sa negosyo. Wala man siyang sinabi sa'yo. Sabi niya, sabi niya, as of this morning, I'm still counting informants and witnesses directly or through intermediaries willing to provide information and evidence to put him in his proper place. Payatas, kinwestiyon lang yung yaman mo, na inamin mo naman. Hindi naman sinabi na magnanakaw ka. Sinabi lang naman na mayamang ka. Tapos, nagalit ka na. Naghahanap ka na ng mga informants, witnesses, para mapakulong mo si Cayetano. Sobrang pikon mo naman. Bading naman masyado yung ganyan. So sabi ko nga kung ganyan naman pala yung ugali mo, kaya mo naman palang maghanap ng paraan para mapatunayan ang isang bagay o mapakulong ang isang tao. Ba't hindi mo ginawa doon sa kaso mo sa Dacer Corbito? Bakit hindi ka naghanap ng mga informants, witnesses, directly or through intermediaries na willing to provide information and evidence to pin down yung talagang nagpapatay doon sa Dacer Corbito? Diba? Masyadong pikon. Kapag ka magaling ka mang-asar, kaya nga sabi ko, ang hirap kasing kalaban talaga ni Alan Peter Cayetano. Tangina yung mukha pa lang ni Alan, nakakabanas na eh. Oo, pikon na pikon si Ping sa kanya, mga bossing. Ay, salamat naman kay Mrs. Jacqueline, no? Oo, ang ganda-ganda pa naman nung stories mong ganun. May mga meron kang mga pa glass skin ha, Mrs. Jack ha. Oo, tsaka yung asawa, si Jacqueline, mabuhay kayong dalawa ha. Pagbalik ko dyan sa Amerika, sa inyo ko titira ha. Kala ninyo ha. Thank you very much sa inyong generosity mag-asawa. Mahal ko kayo. Eto, balik. Dahil sumusobra naman na daw ang kanyang kapwa senador sa pag-tarnish sa kanyang integridad na pinrotektahan niya simula nung siya ay naging... Sobra daw ang pag-tarnish. Hindi nga tinarnish eh. Ping, hindi nga tinarnish. Sinabi ni Lacson na lumaki ang pera mo. Inamin mo naman yon sa mga interview mo. Oo, lumaki talaga kasi nga may mga negosyo ako. Anong tarnish dun? Itinatago mo ba na lumaki yung kita mo? O talaga bang sa matino mo yan kinuha? Kasi nagagalit ka eh. Kasi kung sa matino mo yan kinuha, hindi ka magagalit. Proud ka pa nga eh. Di ba, halimbawa ako, yumaman ako dahil sa negosyo. O di pagmamalaki ko yun. Kasi yun tawag dito,
formula to success yun. Isi-share ko pa yun. This is how I became successful in 3 years. And I want to share it with you so that meron kayong guide on how to be successful in 3 years. Nagagalit ka kagad. Ping, halatang halata ka, ha? Pulis hanggang sa maging senador. Kaya parang bilang ganti ni Senator Ping Lacson, ang sinasabi niya ay nag-iipon na siya ng mga ebidensya, witness, at magbibigay ng testimonya para naman daw o laban naman kay Senator Alan Cayetano para daw mailagay siya sa tama niyang kalalagyan at yan ay sa Quezon City Jail. At inulit niya pa yung statement na yan, Jiggy, sa kanyang panayam sa programa nila Manong Ted at DJ Chacha sa True FM. Pakinggan natin to, Jiggy. Exert extra effort to really find those pieces of evidence, dokumento man o testimonial man. Hindi ko matanggap na, alam mo, yung pinagkakaingat-ingatan mo sa Wala naman siya sinabi sa mga karir mo ng 50 years eh. Ping, magising ka sa katotohanan. Walang sinabi si Cayetano na magnanakaw ka, na tirador ka, na birador ka, mamamatay tao ka, kawatan ka. Wala siya sinabing ganun. Ang sinabi niya, example, si Ping, Salin, ni Inday Sara. Example, si Ping. From 2022 to 2025, ganito na siya kayaman. Yun lang sinabi niya. Ikaw yung nagre-react eh. Ikaw yung masama ang loob eh. Ganun, boss. Paliwanag mo na lang. Paliwanag mo na lang. Mga kababayan ko, eto. Mas matindi ako kay Inday Sara. Kung si Inday Sara itinatago niya, ako ilalabas ko. Eto. Kumita ako ng ganito kalaking pera dito sa real estate na ito. At nagbayad ako ng buwis. Para patunay na hindi ito nakaw na yaman. Diniklar ko ng maayos yung aking mga bagong kinita at binayaran ko yung nararapat na buwis para dito. So halimbawa, itong 2022, sa isang buong taon ang kinita ko, Nanay Morning Dew, mabuhay ka. Sa isang buong taon, kinita ko 100 million. At ang binayaran ko sa 100 million na yan ay itong buwis, 20 million. So ibig sabihin, legit yung pag-acquire mo ng pera na yun kasi binayad mo ng buwis with all the proper documents, di ba? Pero yun yung dapat na ginawa mo. Bakit hahanapan mo ng kaso tapos magsasalita ka? Hindi ko matanggap yung pinagkakaingatan mong karir sa 50 years. Yun na nga Ping Lacson eh. Yung 50 years na karir mo na bilib kami sa'yo, sinira mo eh. Sinira mo sa loob lamang ng isang taon. Isang taon lang, 2025, nanalo siya, 2026 lang ngayon. Mag-iisang taon pa lang sinira na nila ni Erwin Tulfo. Di ba? So sana kung iniingat-ingatan mo yung 50 years na yan, sana yung flood control scandal na sa'yo man napunta yung Blue Ribbon, sana inimbestigahan mo ng tama. Kung inayos mo yung investigasyon mo doon at lumabas talaga yung mga magnanakaw, mananalo kang presidente. Baka nga ikaw pa kuning vice president ni Inday Sara eh. Walang sumira sa sa integridad at reputasyon mo, ikaw mismo. Ikaw mismo sumira, sir. Sa mga kasinungalingan mo diyan sa Blue Ribbon. Ikaw nagsabi merong 70 na mga kontraktor, ni isang congressman wala ka pinatawag. Sabi mo, si Bongbong Marcos hindi magnanakaw. Si Pangandaman at saka si Ulaybar ang nakipag-deal sa DPWH. Walang alam presidente. Silang dalawa lang, dumiskarte sila. Napatawag mo ba si Ulaybar at saka si Pangandaman? Hindi. Ikaw mismo sumira sa reputasyon mo, sir. Hindi si Alan Peter Cayetano. Before pa magsalita si Alan Peter Cayetano, sira na yung papel mo. Nakita na namin na si Ping Lacson huling term niya na. According to him, hindi na siya tatakbo sa 2028 sa 2032. Huling sabak mo na sa Senado. Tumarabaho ka pa. buong karir mo, more than 50 years, tapos sisirain isang tao na naninira lamang, wala namang basihan. At may anong paliwanag ni Senator Lacson tungkol sa umano'y lumubong yaman niya na gaya ng sinasabi nga ni Senator Cayetano mula 2022 hanggang 2025? Kinorek ni Senator Ping Lacson. Ngayon, makikita nyo dito, mga bossing ha. Ang kine-question ni Lacson dito at ang gagawan niya ng kaso is yung mga flood control ghost projects daw dyan sa Taguig. Yun ha. Kasi sabi ko nga sa inyo, if may nakita si Lacson na problema nung SEA Games, kasi yun ang kanya-kanya sila ng diskarte para trabahuin si Alan Peter Cayetano. Si Matibag, ang nakikita niya, napipisil niya yung SEA Games. Kasi nga yung dating SEA Games, meron ng issue ng Kikya, may issue na ng Cauldron. Pero na-address na kasi yun eh. Bobo kasi itong mga bumabatikos diyan sa Cauldron na yan. Di nila alam na yung Cauldron na yun, mahal yun, yes, pero galing sa private sector yun, donasyon yun eh. Hindi yun galing sa pera ng taong bayan eh. Kaya nga yung Cauldron na yun, maagang namatay yung issue na yun. Kasi sabi nila, yung pera ng Cauldron masyado namang malaki, kaldero lang yun, sana nilagay na natin sa ibang bagay, gago. Di sana kinausap yung nag-donate, di siya nag-donate ng ganyang kalaking pera para dyan. Nag-donate siya para dyan, lang ilagay natin sa iba. Diba? Doon palang patay na sila eh. Tapos iimbestigahan yung SEA Games. Akala nila na yung SEA Games, akala nito ni Director Matibag na yung SEA Games
kontrolado nito ni Cayetano dahil siya ang DFA secretary at siya ang naging pinuno ng Philippine SEA Games blah blah blah. Dahil sporty man silang magkapatid eh. O ang hindi nila alam na ang may hawak ng pondo noong mga construction diyan sa Clark o the New Clark City, yan yung tawag dyan. Nagaganda ng mga facilities dyan, in fairness. Nakapunta ako dyan eh. Kasi yung Boss Ironman, dyan namin ginanap yung take off nung, I think, last 3 years. To cut the chase, hindi nila alam na si Vince Dizon ang may hawak ng pondo. Merong pondo yan na 6 billion. Yung 2 billion napunta dun sa SEA Games Committee, which is kanila Alan Peter Cayetano. Yung pera na yung gagamitin sa pagkain, transportation, pangangalaga doon sa mga delegates, doon sa mga mga athletes. May natirain na 200 million. Sa 2 billion, may natirang 200 million at ibinalik sa national budget. So ang humawak nung 6 billion, nung 4 billion pala na for construction, si Vince Dizon. Si Vince Dizon. So nakuryente sila. Nakuryente sila ngayon na hindi pala yung kay Alan Peter Cayetano. And sabi niya, hindi naman pala sa'yo bakit ka nag-ingay Alan Peter Cayetano. Ko naman, alam ko naman hindi naman tayo pinanganak kahapon. Iimbestigahan niyo yung SEA Games. Alam naman natin na ako ang naging sentro ng ng investigasyon ng SEA Games na yan. So sasabihin ngayon nila na wala ka naman dito sa listahan ng mga ng mga director dito ng mga leader dito sa asosasyon na to. Bakit ikaw yung umaaray? So ngayon ipapatawag nila ito si Cayetano dahil doon. Wala naman daw siya sa mga board of directors or something, pero nag-iingay siya. Ipapatawag siya dahil doon. Anyways, trip nila yan. Okay man lang, proseso yan. Di sige. Ako, hindi naman ako natatakot para kay Cayetano. Pakialam ko naman dyan. Ang sinasabi ko lang, ganito sila. Tatargeting ka talaga nila kapag ka medyo makulit ka. Kapag medyo maingay ka, medyo marami kang sinasabi, tatargeting ka talaga nila. Kaya ngayon, itong si Vince Dizon, sumagot na tungkol dyan. Pinatay na kagad ni Vince Dizon yung issue. Pinatay na kagad ni Vince Dizon yung issue. Eto, wait lang. Nasa na si Vince Dizon? Walang hiya. Nawala. Ito na si Vince Dizon. Ito, pasok Vince Dizon. Dating BCDA President at ngayon DPWH Secretary Vince Dizon sa issue ng umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Sabi ng kalihim, malinis ang kanyang konsensya at walang bahid ng korupsyon ng mga naipagawa nilang sports facilities. May Express report si Brian Castillo. Malinis ang konsensya natin at naniniwala tayo na napakaayos ng mga facilities na yan. Ito ang iginiit ni Public Works Secretary Vince Dizon sa muling paglutang ng mga umano'y irregularidad sa mga naging gastos ng gobyerno noong 2019 Southeast Asian Games. Si Dizon kasi ang noong President at CEO ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Sila Bases Conversion and Development Authority. Siya noon, nung panahon ni Pangulong Duterte yan. Ngayon yata ang BCDA si Lorenzana na yata hindi ako sure. Yung basis conversion. Yan. So, ayun, ang ganda niyan. Ang ganda dyan, mga bossing. Maniwala kayo, nakapasok ako dyan. Namangha din ako dyan. Hindi tayo nagsayang ng pera dyan. Medyo ano lang yan talaga. Ang reklamo ko lang sa lugar na yan, sobrang layo. Hindi ka pwedeng magpunta dyan nang wala kang sasakyan. Kailangan may sasakyan ka talaga. Sobrang layo. Actually, mayroon ng mga kondo sa paligid na yan. Kaya lang, wala na. Nagbebentahan na yung mga tao ng mga kondo dyan sa paligid na yan. Kasi wala. Hindi na na-develop pagkatapos ni Pangulong Duterte, supposedly, di ba? Dapat tong administration na to, sana nag-build na sila ng community dyan. Nagtayo na sila ng mga condominium. Para sana ito yung magiging Olympic Village natin. Alam niyo sa China, yung Bird's Nest, yung Water Cube, sa paligid nun, ang daming mga buildings, mga condominiums, housing. Kaya yung lugar na yun buhay. Ito, kaya naging parang patay siya kasi nga ang layo niya Napakalayo niya doon sa sa Clark, yung mismong Clark na diyan sa Angeles. Sa Tarlac na kasi ito sobrang laki ng ng lupain ng niyan. Ito sa Tarlac na ito. Yung Clark sa may Angeles, Pampanga yun So kailangan mo pa mag-travel dito ng private para makapunta ka lang dito. Madaming mga facilities ito Kung ito sana nagbuo sila ng mga communities dyan sa paligid, mga bahay, siguro yung mga tao na malapit dyan, baka putyang inang yan, kahit natutulog, tumatakbo. Hindi, totoo. Kung sana natin nakapag-build tayo ng community dito, sana nagagamit itong mga to. Kasi hindi na nakikita nila Hindi nagagamit Kasi pag may mga concert, doon lang nagagamit yan. Kapag may mga palaro-palaro, doon lang nagagamit. Pero hindi talaga siya nagagamit walang access yung tao kasi medyo malayo talaga siya. Malayo kasi nung pinuntahan ko to, nakamotor na ako, nalayuan pa ako dahil dyan nga kami Diyan nga kami take off nung Boss Ironman, nagmumotor ka ng 24 oras.
Pero ang ganda dito mga bossing, sana yung kung hindi man ngayong administration na ito, sana yung susunod na administration para mag-boom etong ano na to, mag-boom etong mga construction marvel na ito ng Pilipinas. Sana magtayo sila ng mga communities diyan, maghanap sila ng magagaling na ahente na magbenta ng mga properties diyan para magamit itong mga properties na ito. Ang ganda. Ang nangasiwa ng konstruksyon ng multi-billion pesos sports facilities sa New Clark City sa Capas Tarlac na naging venue ng naturang sports event. Sabi ni Dizon, kampante siyang maayos at walang bahid ng anomalya ang mga proyekto. Magkakasang loob natin at talagang napakaganda ng mga facilities na yon. Nakita nyo naman, no? Nagbigay yan ng pride sa atin nung SEA Games noong 2019. Pati mga dayuhan, pati mga taga Singapore, pinupuri yan. Tapos, ang nakakatuwa, ginagamit yan ng mga atleta natin. Katunayan, handa raw ang kalihim na makipagtulungan sa isasagawang investigasyon ng NBI. Sakali anyang ipasabpi na siya, ay agad naman daw siyang tatalima rito. At kagaya nga na sinabi na rin ng Ombudsman at ng NBI, 2021 pa yan na-dismiss eh. May nagkaso na dyan eh. Laban sa akin, laban sa iba't ibang mga opisyales, pero na-dismiss na yan December 2021 pa. So, ano tayo, kampante tayo dyan? Kahit anong investigasyon na harapin natin. Sinabi ito ng kalihim, kasabay ng kanyang inspeksyon kaninang madaling araw sa isinasagawang Phase 2 ng EDSA Rehabilitation Project. Sa ikalawang bahagi ng proyekto, nagsimula ng aspaltuhin ang bahagi ng Ayan mga bossing, di ba? So walang issue diyan sa SEA Games. Kaya hindi rin yan sinama ni Lacson sa kanyang sa kanyang pag-iyak-iyak. Oy, maraming salamat kay Glenda Agbayani. Have a great day. Mabuhay ka. Sa'yo din. Have a good night rest. Diyan sa Amerika. Salamat sa inyong pagsuportang walang katapusan. Di ba mga bossing? Ang ayos-ayos, no? Eto na nga, ungkatan na ng records. Ungkatan na ng records. Dito na tayo sa nangyari kahapon diyan sa Senado na uungkatin na ang records. Ito ang nakakatuwa, mga bossing. Malungkot ba kayo? Lagay nyo nga dyan sa comment section. Malungkot ba kayo na mabubuksan ang bank records, BIR records ni Inday Sara at ng kanyang asawa? Yan. Yan i-ano nyo nga dyan, ilagay nyo nga dyan. Oy, maraming salamat kay Putragis Putragis, mabuhay ka. Ikaw talaga ang pinakamalupit kong tropa dyan sa Amerika Pinapaalala nyo yung GCash number natin Talaga to si Putragis, mahusay ka talaga ayun, hindi kayo masaya. Bakit hindi kayo masaya? Sige nga, babaguhin ko lang ang takbo ng inyong mga utak. So hindi kayo masaya. Sige, ano pa? Lagay nyo dyan, hindi, kasi walang laman. Sige nga, ilagay nyo dyan. Masaya ba kayo na nabuksan yung bank records ni Inday? Okay lang, boss. Wala naman silang makikitang anomalya sa bank records ni Inday Sara. Hindi malungkot. Di na ako nagulat. Expected ko na yan. Sabi ni Maria, okay lang. Slight daw, si G. Valdez. Sabi naman nito ni Albert Miranda, masaya, boss. Para damay si Bangag. Ayan. Masaya ba? Sige. Maganda yung mga nababasa kong mga comment ninyo, Ako, partly, medyo, syempre, nakakatakot yan. Kasi, ako corporate ako. Batas kasi yun Batas yun. Na ang BIR documents, hindi dapat yun isinasa publiko. Kaya sa amin, sa opisina, every year, nagpapasa kami ng 2316. Every year yun, magpapasa kami. Inaano yan ng HR namin. Oy, Flash Manuel, salamat sa iyo sa Amerika, tsaka Ivy Rose Sena. Mabuhay ka. Ayun, sabi nung HR namin, be mindful when printing your tax documents in the printer. Kaya sa amin, mga bossing, ang printer namin may code. Meron kaming cost center, no? Oy, maraming salamat tawag din Maraming salamat kay The Book of One. Oy, The Book of One, maraming salamat sa inyo sa Amerika. Mabuhay ka. God bless you. Salamat sa inyong generosity ba. Ako ganun ako. So sasabihin na be mindful. So pupunta ako doon sa printer, pag nagprint ako, hindi 'yun magpi-print kagad. Ita-type ko pa yung PIN code ko. Kasi 'yun public public printer, hindi public I mean general printer 'yun. Lahat magpi-print doon. Masi-save doon sa memory ng printer yung ipinrint mo. Kapag kiniin mo yung iyong password, doon lalabas yung pinrint mo. Hindi lalabas ng kusa 'yun. Confidential kasi talaga ang tax records, 'di ba? Tama. Confidential 'yan. So pag kuha mo na ganun, hindi mo pwedeng ipakita 'yon. Bawal mong ipakita kahit sa team leader mo, manager mo, supervisor mo o kung kanino man. Sa 'yon, sikreto 'yon. Why? Kasi makikita yung kung magkano sweldo mo.
Oh, makikita, at least magkakaroon ng idea yung makakakita ng magkano yung tax mo na binayaran for the year. Makikita nila yung range ng tax na binayaran mo. So magkakaroon sila ng idea kung magkano yung ano mo, yung kinikita mo o sweldo mo. Jing Corpus, salamat kayo ha. Oh, magla-live ako impeachment trial mamaya. Magla-live ako. Pero bago ako mag-live, sinimulan ko na dito para maganda. Oh, so ngayon, mga bossing, hindi ko papakita yun, bawal yun. Kasi kahit magkakaparehas kami ng level. Kasi sa corporate, A1, A2, A3, A4, ganun yung mga level. Halimbawa ako, nasa B level na ako. Oh, so, yung isa kong kasama, B level din siya, pero mas malaki sweldo ko sa kanya. Ayaw ng kumpanya na malaman, magkumparahan kayo ng sweldo, bawal yun. Bawal na bawal yun. Oh, pwede kayong matanggal sa trabaho kapag ka ganun. Halimbawa, yung isa, nalaman niya, oh, ang sweldo ni Boss Dada, 5,000. Ang sweldo ko, 3,000 lang. Pupunta ako ngayon dun sa, sa manager ko. Boss, ba't ganun? Mas malaki sweldo niya sa akin. O ngayon, sa tanongin niyan, paano mo nalaman na ganun ang sweldo niya? Pinakita niya sa akin, tangin na tanggal kayo pareho. Oo, maniwala kayo, kahit gano'n kayo kagaling dalawa. Oo, sa trabaho, tanggal kayo pareho. Kasi bawal na bawal yun. Oo, nasa kontrata mo talaga yun. Bawal mong sabihin sa kapwa mo kung magkano yung sweldo mo. Kasi nga magkukumparahan kayo, nagkumparahan kayo, putya mag-away-away kayo. Oo, ganun yun. Bawal yun. So, ako personally, ayoko as much as possible na kahit sino na lang may access. But on the other hand, mga bossing, kasi nandoon na tayo sa kung wala siyang tinatago, dapat open siya. It does not apply to all. It does not apply to all. Kaya nga gumawa ng batas, bank secrecy law, tax law, kaya nga gumawa ng mga batas para maprotektahan yung privacy mo But anyways, mga ano man sila, mga lingkod bayan man sila, so para sa akin, okay lang din. Kahit na sinasabi ng batas na bawal, okay lang din. Okay lang din. Pwede naman sana kasi yung mga congressman gumawa sila ng modification. I-modify nila yung batas na nandiyan na. I-modify nila na kapag ka impeachment at impeachable official, dapat mabuksan lahat. Di gumawa sila ng ganun. Okay man lang yun. Okay man lang yun. So, hindi ako nalulungkot. Why? Una sa lahat, ako, sa sarili ko, I've met Inday Sara. I've met Congressman Pulong. I've met, kumpare ko pa si Baste, inaanak ko yung kanyang anak. Hindi yung anak ko inaanak niya, baliktad, yung anak niya ang inaanak ko. Ninong ako nung anak niya. So yung si Pangulong Duterte, kaming mga banateros, lagi kami nagpupunta sa kanya, lagi niya kami pinapatawag, lagi kami nagdi-dinner, lagi kami nagiinuman, nagkakantahan ng kami lang. Yung kapatid niya na namatay, si Sir Bong Duterte, lagi rin kami magkakasama. Sa huling hantungan nga nung tao, hindi na nakakapagsalita, naka-respirator na. Yung live pa rin ni Boss Dada, yung kanyang pinakikinggan yung vlog ni Boss Dada yung kanyang pinakikinggan. So, hindi ko sinasabi na close kami sa mga Duterte, pero na-meet namin sila. And ako, alam ko sa sarili ko na hindi sila plastic, hindi sila kurakot, hindi sila bilyonaryo, mayaman sila. Siyempre, Duterte yan Pero, hindi sila ultra rich. Hindi sila katulad ni Bendalo Tulfo na broadcaster lang. Broadcaster lang Tapos, 600 million ang worth niya. Si Inday Sara, sa salin niya, wala mang ganong kalaking pera niya. Inday Sara na yan Man Scarpio na yan Si Pangulong Duterte, sa salin niya, hindi ganon. Pero si Erwin Tulfo, ang salin niya, ang kanyang net worth ay 600 million. Saan galing yun? Diba? Saan galing yun? Doon pa lang magtatanong ka na Kaya nga ito si Bendalo, ang ingay-ingay. Ayaw ni Bendalo na nagsasalita sila dahil sa Senado kasi mabibistos siya si Corina Sanchez, tingnan mo kung gaano kayaman si Corina Sanchez. Si Mel Chanco, hanggang ngayon, uugod-ugod na, nagbabalita pa. Mayroon ba 600 million si Mel Chanco sa bangko? Si Noli De Castro na lang. Naging vice president pa. Meron mo siyang 600 million na net worth. Grabe. Grabe talaga itong mga tulpo na ito. Si Rapi Tulfo, bilyonaryo, billions. Saan galing yun? Mga broadcaster man lang kayo. Hindi naman sumobra sikat ng mga show ninyo. Si Vice Ganda. Gaano kayaman si Vice Ganda? Meron bang 600 million net worth si Vice Ganda? Hindi ako sure Pero si Vice Ganda, artista na yun. Show host pa. Tapos, endorser pa at kung ano-ano. I'm not sure kung gaano kayaman si Vice Ganda. Pero sigurado ako, hindi siya ganun kayaman kay Bendalo. Magtataka ka Di ba? Magtataka ka. At ang tanong nga, sabi nga niya nag-invest ako sa 7-Eleven. May investment ako sa real estate. Ang hindi niya alam, hindi ka naman makakapag-invest kung wala kang pera Pwede ba yun mag-invest ka? Pangarap? Pangarap lang. Mag-invest ako dyan. Hindi pwede. You need money to invest. You need money to buy real estate. Kailangan mo ng pera. Saan galing yung parang pinang-franchise mo ng 7-Eleven? Saan galing yung pinambili mo ng property?
ng mga real estate para kumita ka ng ganong kalaki. Diba? Oh, so, mabalik tayo mga bossing. Ako naniniwala ako sa aking nasaksihan na hindi kurakot sila Inday Sara. Hindi talaga. Kahit sangkusing, sabi ko nga sa inyo Inday Sara, Christmas party. Anong pinakain sa amin? Lasagna na walang karne. Shanghai, na hindi ko alam kung gulay ba yun o karne. Isang basong iced tea, hindi ka na pwede mag-refill. Tapos nagpa-raffle pa yan. Bumunot pa kami. Sabi ko, naku, swerte ko na to. Baka TV itong mabunot ko. Pagbunot ko ngayon, Joy. Joy ang nakuha ko. Meron bang ganyang kurakot? Oh, ito na lang, kay Pangulong Duterte. Pagpupunta kami ng Davao, alam mo ba na pupunta kami ng Davao, hindi niya kami ipapatawag. Pupunta kayo ng Davao, gusto ko kayong makita. Hindi siya ganun. Aantayin ni Pangulong Duterte at nung kapatid niya na si Serbong Duterte, aantayin nila na nasa Davao kami. Pag nakita nila nag-post kami na nasa Davao kami, tawagan na yan. Oy, nasa Davao kayo. Huwag kayong uuwi hanggat di kayo pumupunta rito ha. So gagawin namin. Kaya pag nagpunta kami ng Davao nila Banat Bay, ginagawa namin. Meron kaming extra na oras. Halimbawa, meron kaming event doon. 3 days. Gagawin namin 5 days yung stay namin doon. Para yung 2 araw, yung isang araw kay Pangulong Duterte, yung isang araw kay Bong Duterte. Kasi tatawag yun O nandito kayo huwag kayong uwi hangga't di kayo dumadaan dito So nilalagpasan namin, kaya nga ako pag nagpupunta ako ng Davao, linggo o pag nandoon ako minsan 2 weeks. Kasi nga magi-invite pa si paring Basti ko o magi-invite pa si ganito, si ganyan. So halimbawa ang pinunta ko lang doon may rally doon, 2 araw yung mga extra na araw ko pupuntahan ko na yung mga tao na nagi-invite sa akin doon kasi marami nagi-invite sa akin sa Davao. So ganun, hindi yan sila yung parang pumunta kayo dito, ito pamasahe, pumunta kayo rito. Hindi ganun. Pag nandoon kami, doon lang sila nagme-message na pupunta kayo rito. So parang nakatipid sila. So pupunta kami doon. Ano ipapakain sa amin ni Pangulong Duterte? Pinakupsan. Ang sarap naman ng pinakupsan na yun. Hindi ko makakalimutan yun. Siomay, pinakupsan, tapos pansit. Tapos magdi-dessert kami. Alam niyo yung dessert, hindi man cake. Ang dessert namin yung banana Q, parang banana Q siya, pero hindi hiwa-hiwa na yung saging Tapos niluto sa asukal. Minatamis na saging, parang banana Q na siya. Yun lang ang pinapakain sa amin. Si Serbong Duterte, magarbo yun. Papakainin kami na masarap magpapalitsyon pa yun. Si Pangulong Duterte, kahit minsan di nagpalitsyon yan sa amin Presidente yan. Yung kanyang kapatid, magpapalitsyon yan. Tapos i-invite kami niyan sa bahay niya, tapos may banda pa yan. May banda pa na tumutugtog na ganyan. Mantakin mo kami lang ang bisita niya, pero ganun niya kami kung i-accommodate. Pero nagbibigay ng pera yan? Hindi. As in. 10 piso, 5 piso, hindi. Susunduin ka sa sa hotel mo. Pero, at saka ihahatid ka. Pero kahit sangkusing, walang iabot sa iyan. Putang mo, kumain ka na Kumain ka na, gusto mo may may allowance pa. Never kaming nabigyan. Ito promise promise. Isang beses Pasko, doon lang ako nabigyan ni Pangulong Duterte. Meron kaming isang dinner na Pasko yun Pasko. Namigay siya ng pamasko. Huwag nyo na itanong kung magkano. Huwag nyo na itanong kung magkano kasi mapapahiya ako. Minsan nga nasa Tagaytay kami nila Banat Bay Nasa Tagaytay kami ganyan. Biglang tumawag yung yaya ni PRD. Presidente si PRD presidente Banat, sabi tuwang-tuwa si Sir Sayo. Sir tawag din tuwang-tuwa si Sir Sayo sa vlog mo. Meron daw siyang bigay sayo. Alam nung yaya ni PRD yung GCash Tuwan-tuwa kami. Yes, may pangkain na tayo, boss. Magkano? Pagtingin namin 1,000. 1,000. Presidente ng Pilipinas, tuwang-tuwa sa'yo, ang ibinigay 1,000. Tawa ako ng tawa Sabi ko nga walang iya. Hindi talaga magnanakaw tong mga to. Hindi magnanakaw yung mga yan. Ngayon, mga bossing, bakit ko ito ikinikwento? Kung may itinatagong yaman si Inday Sara, masisira rin ang ko sa kanya, ang respeto ko sa kanya. Kung may talagang bilyonaryo itong mga Duterte na ito, medyo kakabahan din ako sa kanila, di ba? So ako, yung other half of me hindi masaya kasi nga pwedeng madamay lahat. But the other half of me at least mapapatunayan talaga na si Inday Sara hindi magnanakaw. And naniniwala ako dun. Naniniwala ako hindi magnanakaw si Inday Sara. Now, ang pinakamagandang part nito, yung sinasabi ko na nahulog sila sa bitag. Nahulog sila sa bitag. Pag pinabayaan nilang mangyari ito, na ang isang impeachable official ay pwede nang buksan ang kanyang bangko o ang isang government official pwede nang buksan ang kanyang bangko, patay kayo. Putang ina ninyo. Pag presidente na si Inday Sara sa 2028, mas madali niya na kayong mahahabol. Yon ang pinakamaganda rito. So, maganda pa rin itong nangyari na ito. Maganda pa rin itong nangyari na ito. Kasi nga, magiging presidente si Inday Sara sa 2028 At pag naging presidente si Inday Sara sa 2028, putsang ina, binuksan niyo yung bangko ko, di ba?
Wala kayong nakita, di ba? O ngayon, ganun din ako. Ay, hindi, kailangan may kaso ka muna. Bago mo buksan, hindi. Fishing expedition din yung ginawa nyo sa akin, di ba? O ngayon, mas madali ko na kayong putang ina ninyo, mas madali ko na kayong trabahuhin. O, kasi nga, kung pwede sa akin ang fishing expedition, pwede ko na rin gawin sa inyong pagbibingwiting kayo mga buwaka ng ina ninyo. So, yari sila dito. Palakpakan tayo dyan. Huwag kayong masyadong kabahan. Oo, kasi hindi naman tayo protector ng mga kurakot eh. And we know for a fact that this Dutertes, hindi yan kurakot. Kung ano man ang lumabas dito sa impeachment na ito, sure tayo paninirang puri yan. Tinanong nga yung kanyang mga abogado, setback ba ito para sa inyo? Sabi nila na hindi. Although, kami naman, sumusunod lang kami sa batas, sumusunod kami sa impeachment court, i-defend namin yung sarili namin because alam naman namin na wala kaming ginagawang masama. So, eto, yung nangyari dyan sa, ungkatan ng bank records. And Presiding Officer Cheese Escudero na ipasabina ang financial records si Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. Kabilang dyan ang Bank Tax at Anti-Money Laundering Council records. Live mula sa Senado na sa frontline balitang yan si Marian. Tama yung sinasabi niya dito, naging pabor pa kay BP Sara, naging pabor talaga sa kanya, mga bossing. At hindi lang sa kanya, naging pabor sa atin. Naging pabor sa atin kasi at least, di ba, pangarap naman natin, Inday Sara, maging presidente ka, tapos habulin mo lahat itong mga congressman na magnanakaw, Inday Sara, habulin mo lahat ng mga ng mga kawatan na nagnakaw sa Pilipinas noong 2022 onwards, Oo, madali na niya ngayon. Madali na. Ito, buksan mo back record niyan. Hindi pwede, sabi ng batas. Ano sabi ng batas? Tangina ninyo pag para sa akin, bibendalo kayo kung ano yung ginawa niya sa akin, gawin din natin sa kanila. Buksan mo yan. Buksan mo yung bank account ni Luistro. Hanapin mo yung 8 milyon na hindi niya pa binabayad sa aming mag-asawa. Buksan mo yung bangko ni ni Boying Rimulya. Buksan mo yung bangko ni Abalos. Buksan mo yung bangko ni ganyan. Buksan mo lahat. Di ba? Putang ina, sigurado tayo. Yan sila barbers. Pag binuksan lahat yung mga sabi ko nga, ito yung isa sa pinakamalaking pagkakamali nila. Because hindi naman talaga nila makukonvict si Inday Sara dito. Kaya nga ipinabalik ng mga senador yung BIR back sa BIR. Kasi nga, ayaw din ng mga senador na ma-weaponize ito against them in the future. Because sa ngayon, maaaring magagamit nyo yan against Inday Sara. Paano na pag kayo na yung nandiyadyaan at kayo na yung ginagamitan nitong bendalo-bendalo nyo? Patay kayo ngayon. May precedence Di ba? May precedence. Ayan, bank account ni Abante. Kung sino pa? Kung si Inday Sara, presidente na ako. Remember what happened noong 2026? Noong impeachment? Na pumayag sa pumayag na buksan yung tax records ko, pumayag na buksan yung mga bank accounts ko. At hindi lang basta bank account bank accounts before kang maging politiko. Pwede pala yun. So sige, buksan natin lahat yan. Buksan natin to, putang ina nyo, yari kayo. Lahat yan ngayon kinakabahan na. Sa ngayon, masaya sila, pero pagka nag-shift na ang power at ginawa na yan sa kanya, aabangan natin yung iyak-iyak nila. Yung pagpunta nila sa Supreme Court para pigilan yung mga investigasyon against them. Abangan natin yan, mga bossing, maniwala kayo. So, somehow, maganda pa rin ito nangyari. Huwag kayong malungkot kasi everything, sabi ko nga sa inyo nasa na yan, nasa guhit na ng palad ni Inday Sara ang pagiging presidente sa 2028. Naniniwala ako, walang makikita kay Inday Sara rito na mali. At kung meron man silang palabasin na mali, alam natin na propaganda lang yan. Hindi yan totoo. Enriquez. Marian, ano ang dahilan ni Presiding Officer Escudero sa kanyang naging desisyon? Yes, Julius, pinayagan nga ni Senator Cheese Escudero na ipasabina o ipakuha nga itong mga dokumento gaya ng bank, AMLAC at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa si Attorney Mans Carpio maging yung kanilang 19 na mga negosyo. Ito rin kasi na-surpass kumbaga na-commit nung prosekusyon itong test of definiteness at test of relevancy. Nakita po ng Senate Impeachment Court yung kahalagahan ng mga dokumentong ito para nga po sa pagpapatunay ng aligasyon na umano'y nagkamal. Nakita ng Senado ang kahalagahan ng mga dokumentong ito para mapatunayan, etc. and so on and so on and so forth. Ayan. So ngayon, magagamit ni Inday Sara yan. Come 2028, gagawin ni Inday Sara yan. Gagamitin na ni Inday Sara yan against them. Di ba? Kayo may gusto niyan Kayo may gusto niyan. Ngayon, napakadali na niyan. Yari kayo ngayon, putang ina ninyo, maniwala kayo. Binuksan mo yung ni Abante, patay. Tangina. Dito pala napupunta lahat ng mga abuloy. Sa simbahan, putya sa bangko pala. Hindi ko sinasabing totoo kung ano lang to, kunyari lang to. Si Luistro pala, putaragis yan. Biglang may pumasok na ganito kalaking pera. Saan galing to? Hindi niya ngayon may papaliwanag. Ito si Barbers, naku po, noong 2022 hanggang 2025, may pumasok na ganito kalaking pera sa'yo. Saan galing to? Ba't hindi nakadeklara to? Patay. Yari sila. Maniwala kayo. Yari sila. Kapag nangyari yan, napakadali na lang para sa isang anti-corruption investigation. Investigation. Kung magbubuo ulit yan si Inday Sara, sigurado ako bubuuin niya ni Inday Sara. Kakang Islaw.
Maraming salamat sa iyo. Bubuin yan ulit ni Inday Sara yung Presidential Anti-Corruption Commission. Bubuhayin niya ulit yan. Napakadali na para doon sa bubuhayin na Anti-Corruption Commission ni Inday Sara to go after these people. Why? May precedence eh. Si Inday Sara, Vice President eh. Binuksan nyo yung kahit pribado kahit sa asawa niya, pribadong tao, binuksan nyo. O ngayon, kayo, lahat ng mga cronies ninyo, lahat, mga anak ninyo, asawa ninyo, pinsan ninyo, hanggang sa kaduluduluan ng mga kamag-anak ninyo, putang ina, bubuksan natin yan, titingnan natin kung nandiyan dyan yung pera nyo nakatago. Yari kayo. Yari sila niyan, maniwala kayo. Unexplained wealth ang VP si VP Sara. At nakitaan din nila na may reasonably described o nailarawang mabuti ng prosekusyon yung hinihiling nga ng mga dokumento. Sabi ni Jim Lord, Boss D, kaso baka mag-intervene ng Supreme Court yan. Diyos ko, Supreme Court, ang bagal-bagal mag-ano yan. Ang bagal-bagal mag-rule yan. O, wala na yan. Hindi nila papakilaman yan. O kung sakali mag-file ng kaso, itong si Inday Sara o yung grupo niya tungkol dito at sabihan ng Supreme Court na mali yung ginawa ng Senado, which is mali naman talaga. O di protektado tayong lahat, o di back to normal, o si Inday Sara, magagamit ng mga hahabulin ni Inday Sara yung Supreme Court ruling. Pero hindi pa rin sila ligtas sa investigasyon. Ang magnanakaw, mahahanapan mo ng butas yan kasi magnanakaw yan eh. Mahahanapan mo ng butas kahit ano pang bangsi krisilo, kahit ano pang gamitin nilang batas. Dahil magnanakaw yan, mahahanapan mo yan. Ang isang malinis na tao, kailangan mo pang buksan ng kanyang bank account para lang mapatunayan mo na may ninakaw siya. Kailangan mo pa ng mga ganitong espesyal na mga request para lang mapatunayan mo na may kasalanan siya. Maniwala kayo. Oo, maniwala kayo. So, wala yan mga bossing. Kung Supreme Court, di good. Yun ang batas eh. Ang sinasabi ko lang na if pumayag sila dito and Supreme Court will not intervene, or if ever ang grupo ni Inday Sara ay mag-apply ng certiorari sa Supreme Court to stop this at hindi gumalaw ang Supreme Court, then this can also be used against corrupt officials in the Philippines. Lahat yan. So mas pinadali lang nila, mas pinaikli lang nila yung kanilang mga buhay. Nag-qualify si Escudero na hindi po pwedeng magamit yung mga dokumento para maghain ng bagong article or impeachment offense. Gayon man, hindi naman pinayagan na masapina yung foreign currency deposits at sa halip po na 21, yun nga, 19 records lamang, 19 negosyo lamang po, yung, or corporation po, yung pinakukuha ng Senate Impeachment Court. Hindi po pinahintulutan yung bank records ng JTC Group of Companies at yung Pikimang Philippine Corporation. At sakop nga po nung pinapayagang ipasapina yung 2007 hanggang 2021 records. At kanina nga, pinagpatuloy yung oral arguments ng prosecution at depensa. Sa unang bahagi, umikot sa dalawa yung tanong ng Senator Judges. Una, paanong hindi maituturing na fishing expedition yung pagpapasabina ng mga record ni na VP Sara at yung kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. At pangalawa, bakit ito mahalaga sa impeachment trial? Si Senator Judge Joel Villanueva kinuwestiyon yung relevance ng mga dokumento para sa prosekusyon. Habang sa defense, tinanong kung bakit magiging hadlang sa impeachment court ang confidentiality kung may mga bahagi lang naman na susuriin nga dun sa issue para nga ma-resolve ito. Pakinggan po natin yung sagot ng dalawang panig. Klarong-klaro po na sinabi mismo ng Korte Suprema na kailangan makita yung buong larawan, hindi lamang po ng mga SALN na final ng isang lingkod bayan, kung hindi lahat ng kanyang kinita. We want to see the entire picture. Ang subpoena po ang tanging paraan para makuha ng itong hukuman ang mga kinakailangan po natin na datos at informasyon at dokumento. Fishing expedition yun. Sa totoo lang, fishing expedition yun. Kasi kailangan specific. Ito, dapat ganyan, dapat specific. Kung gagamitin mo yung mga dokumento na makukuha mo para mas mapagtibay yung paniniwala mo na nagnakaw siya, then that's fishing expedition. There's no other way to explain it. Fishing expedition talaga yun. Fishing expedition. But then again, si Chis Escudero, siguro naisip niya, I know, Inday Sara has nothing, wala siyang tinatago. Walang tinatago si Inday Sara. So, sige, bigyan natin yung gusto nila para wala silang reklamo. Para wala na silang alibay. O hindi ba? Kaya naman, 'di ba? Kaya matagal na nilang sinasabi na yung BIR records, biglang boom, pagtingin mo yung BIR records nila, putang ina, up to date tapos maayos lahat. Ano na naman yung susunod na idadahilan nila. So para matapos na lahat 'to, pati yung mga paninirang puri kay Inday Sara, papayagan ko na 'to. Ito ako si Chis Escudero, papayagan ko na ito because ako kilala ko man yung mga Duterte. Hindi mga magnanakaw yan. Pabubuksan natin 'tong mga 'to para mapahiya ang mga putang ina. Binuksan na natin yung bangko, wala pa rin kayo nakita. Binuksan na natin yung BIR box, wala pa rin kayo nakita. Puro propaganda pa rin kayo. Ngayon, pag naging presidente si Inday Sara, meron pa silang panira kay Inday? Wala na. Wala na silang panira kay Inday Sara kasi lahat dito binuksan na eh. Kung wala silang makikita dito sa mga bubuksan na mga ito, which is kumpiyansa yung kanyang depensa na wala silang makikita rito, mga bossing, pagdating ng 2028, hindi na nila kayang sirain si Inday Sara, hindi na nila kayang i-block propaganda si Inday Sara. Kasi lumabas na dito eh. Support ang mga putang inang mga kaso ninyo dahil wala naman pala talaga kayong ebidensya. At the same time, wala naman pala talaga ninakaw itong mga to eh. Okay naman pala yung kanilang financial record eh. Kaya nga ginagawa nila sa AMLAC eh, yung may pinasok kang 1 milyon, may nilabas kang 1 milyon, 0 yung balance mo, pero lumalabas sa transactions mo, may 2 million ka.
Yung ganun eh. Di ba? Ina nyo, yari kayo dito. Yari talaga sila dito mga bossing. Galingan ninyo na may mahanap kayo kasi pag wala kayong nahanap, pag presidente na si Inday, hindi pwedeng sabihin ng mga dilawan magnanakaw si Inday. Bakit? Paano naging magnanakaw si Inday? Ginawa nyo na lahat, binuksan nyo na yung mga record kung ano-ano. Wala nga kayo napatunayan ng impeachment. Sasabihin nyo na naman magnanakaw siya. Wala na silang pwedeng ibato sa kanya. So dire-diretso na si Inday makakapagtrabaho. At the same time, tangin na, ungkatin natin yung mga bangko ng mga yan. Ubos. Sabi ko sa inyo, mapupuno. Mapupuno ang kulungan sa mga kurakot na mga hayop na ito. Sabi, kung dayain tayo sa botohan, magpapadaya ka ba, Sonya? Magpapadaya ka ba sa botohan? Hindi nila kayang dayain kapag sobra-sobra yung laki ng agwat. Si Pangulong Duterte, sabi nila 25 million ang boto ni Pangulong Duterte noong 2016 elections. Naging 16 million. Dinaya na nila yun, nanalo pa rin si Pangulong Duterte. Kung sobrang dami natin bumoto kay Inday Sara, hindi nila yan kayang i-magic. Maniwala kayo. Hindi nila yan kayang i-magic. Kaya basta gawin natin yung dapat nating gawin. Nandiyan na yung dayaan, nandiyan na yan. Pero anong gagawin mo? May dayaan, di ka boboto? Di ba? Bumoto ka pa rin. Iboto mo pa rin si Inday Sara sa 2028. Kung dayain tayo, let's cross the bridge when we get there. But I am sure with what is happening now, even yung langit, ini-expose na sa atin ang lahat ng ito. Hindi tayo papayag na hindi maging si Inday Sara presidente. Papaano kung no election? Ano ang pwedeng magdeklara ng no election? Ang pwedeng magdeklara ng no election, martial law ba? Gera ba? Gulo ba? Civil war ba? Di ba? Huwag kayong masyadong advance. Let us focus sa isang goal. Maging presidente si Inday Sara sa 2028. Ano man ang gawin nila to stop it, kakampi natin ang langit, mga bossing. Kakampi natin ang langit na maglalagay kay Inday Sara dyan sa posisyon. Masyadong negatibo. No election, dayain. Kung no election, anong gagawin mo? Papayag ka na no election? Kung dayain, anong gagawin mo? Papayag ka na dayain? Hindi na tayo papayag pagka ganun. Siguro naman by then. May gagawin na siguro tayong bagay. Na tayo, siguro papalag na tayo niyan, di ba? Tama? Kayo talaga, Kayo rin na nagdidismaya sa sarili ninyo, Bakit mo iisipin yung no election? Ba't mo iisipin yung dadayain? If it happens, it will happen. Ang tanong, payag tayo? Tanongin yung mga sarili nyo. Hanggang saan kayo mananahimik para sa katarantaduang pinaggagawa na ito? Not against transparency. I just want to make that clear, Your Honors. We are not against accountability. Hindi naman porket po that we are all looking for accountability ay transparency. Isasantabi na lang po natin kung ano ang mga karapatan, hindi lang para sa impeachable officer, pero para kahit sinong Pilipino. Samantala si Senator Judge Pia Cayetano naman, kinwestiyon kung ang sabina ba para sa mga financial documents ng BCI intrusive o mapanghimasok. Nag-cite siya ng 1967 Supreme Court ruling na Stonehill versus Jokno. Kaugnay dyan, sagot ni House Prosecutor Jokno na siyang anak ng respondent sa naturang ruling, iba ang konteksto ng SC ruling dahil search warrant yung usapin dito at hindi po sabina ng bank records. Pero yung mga nasa abroad, may nag-comment dito. Boss Dado, okay. May magic si Garcia, lalo na pag pinaupo, pinatalo, bla bla bla, maleta and so on and so forth dito sa abroad. Yan ang target nila sa abroad, mga bossing. Kaya nga nung nakaraan, pinahirapan nila yung mga Pilipino Kailangan mo pang mag-register, kailangan ganito, ganyan. Paano yung iba? Wala namang mga cellphone. Lalong-lalo na yung mga may edad na, di ba? Kaya nga sabi ko, kung mag-comply kayo, kung ano ang nire-require ng COMELEC, mag-comply kayo. Huwag kayong pinahirapan na nga tayo sa Pilipinas Yung pahirapan lang kayo para makaboto, tiyagain nyo na yan. Kung talagang gusto niyo ng pagbabago sa Pilipinas, kung ano yung mga pinagagawa sa inyo ng COMELEC na kahit mahirap, gawin ninyo, pilitin ninyo, gawin ninyo yung inyong makakaya para makapag-participate sa eleksyon ngayong 2020 Kasi dinidiscourage talaga ng administrasyon na bumoto yung mga OFW kasi alam nila yung mga OFW, Duterte talaga yan. So pahihirapan nila kung pwede lang pahabulin kayo ng pahabulin para lang hindi kayo bumoto. Nasa sa inyo yan. Kung papayag kayo at kung susuko kayo dun sa hirap na yon, ready ba kayong maghirap ng another 6 years, mga bossing? So kayong mga OFW, ngayon pa lang mag-register na kayo, alamin nyo na kung paano kayo makakaboto. Ngayon pa lang, wag last minute, ngayon pa lang. Kung may registration na ngayon, magpa-register na kayo absentee voting, magpa-register na kayo ng online voting, lahat. Kung kailangan, may gadget o gumawa kayo ng paraan, maghanap kayo ng paraan sa mga leaders ninyo dyan sa mga Filipino community ninyo, magpaturo kayo kung paano, pumunta kayo sa embassy, magpaturo kayo kung paano kayo makakaboto. Gawin ninyo ang lahat ng makakaya ninyo para maging counted yung nag-iisang boto ninyo na pwedeng magamit para matapos na ang lahat ng mga kahayupan dito sa bayang Pilipinas, ha?
Ngayon pa lang, alamin nyo na. Sabi nga dito, registered na ako, Boss Dada, since era pa. Go! Mabuti yan. Yung mga hindi pa, yung mga nakaraan, ang dami ko nakausap na nakaraan. Boss, di, botante ako eh. Tinamad ako eh. Kasi ganito, kasi ganyan. Naku, huwag kayong tamarin, mga bossing. Pag tinamad kayo, wala kayong karapatang magreklamo. Ha? Pag tinamad kayo, wala kayong karapatang magreklamo. So, gawin mo lahat ng makakaya mo. Yung iba nga, nagpapadual citizenship pa eh. Yung mga kaibigan ko sa Canada, nagpadual citizenship sila para makaboto sila dito sa Pilipinas eh. Mga ano na yun ha, mga blue passport na yun ha. Nagdual sila. Ang dami ko mga kaibigan sa Amerika, nagdual sila para lang makaboto at makabawi. So gawin natin yan ha. Huwag kayong masyadong ano, wag yung dinidiscourage yung mga kasamahan ninyo because yan yung ginagawa nila eh. Ma-discourage kayo para tamarin kayo, wag na kayong bumoto. Yun ang gusto nilang mangyari, wag kayong bumoto. Kasi yung boto nyo, ilalagyan nila yan eh. Doon sila nandadaya eh. Halimbawa, ikaw, si Boss Dada, hindi bumoto. Pag tiningnan mo sa records, bumoto ako. Ganun yun. Para sa depensa, halos magkaparehas lang ang konteksto ng subpoena at search warrant. Narito po yung kanilang pahayag. Iba po ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay subpoena. Ito po ay mismong humihiling lang ng mga dokumentong nakasulat sa loob ng subpoena. Therefore, the contexts are very different. Iba po ang subpoena dahil pag naglabas ang isang hukuman ng subpoena, itong mga records ay hindi po siya considered yet as evidence. Yung pong nakikita po natin sa subpoena, it is not in any way invasive. Yes, hindi tayo papasok sa bahay ng isang tao o ng nasasakdal, but it will be intrusive because we will be opening up all the financial transactions for, sabi nga dito, almost 20 years of the respondent. They're asking for everything. Kaya namin tinatawag o kaya namin natawag na fishing expedition ito. Kasi lahat na ng records siningi, pero hindi naman matukoy, which would actually be relevant. Yun yung magandang punto dito ni POA eh. Ang nire-request nila is from 2007 to 2022. All records yun. Walang specific. Hindi itong year na ito, itong year na ito, itong month na ito, itong bank transactions na ito. Hindi siya specific. All records. So, bubulat-latin lahat tapos maghahanap sila ngayon ng pwede nilang gamitin para mapagtibay yung kanilang kaso. Anong tawag doon? Fishing expedition yun, mga bossing. Fishing expedition. There's no other way to explain it. There's no other way to find yung ano niya, yung meaning niya. Fishing expedition yun. Pero marami nagalit kay Cheese eh. Ba't niya pinayagan? Alam naman nating mali. Pero ako, gusto ko rin magalit sa kanya kasi nga mali eh. Nasa batas, hindi ganun eh. Kaya lang, na-realize ko, wala naman tayong dapat itago eh. Naniniwala naman tayo, wala tayong tinatago. Sige, sige, go. Baka nga, ginawa ito ni Cheese para mabuksan lahat. Putsang ina nyo, damay-tamay tayo lahat. Kayo may gusto niyan eh. Kayo pang mga congressman na mga magnanakaw, kayo pa nag-request talaga ha. Pag yan ginamit sa inyo sa 2028, putang ina nyo, huwag kayo magsisipagreklamo ha. Kayo may gusto niyan eh. Hindi kayo espesyal ha, Vice President yan ha, ginawa niyo sa kanya. Congressman ka lang ha. Tangina, wag ka magrereklamo pag binuksan ko yung bangko mo ha. Wag ka magreklamo kapag hinanap ko yung connection mo tungkol sa construction business na ito, contractor ka pala ha. Yari sila dito mga bossing. Maaring they bent the law para kay Inday Sara, pero mas maraming magiging benepisyo ito balang araw. Itong mga walang hiyang itong mga walang hiyang congressman na ito, putang ina lahat ito magsisipagtago. Dapat yung 2022 to date lang, dapat nga ganun nanay. Pero sige. Sige, wala naman tinatago yung mga yan eh. Sige, ginawa nila. Di gagawin din natin sa kanila. Ganun lang yan. Which would actually be evidentiary to the accusations they have made under the articles of impeachment. Ipinunto naman ni House Prosecutor Attorney Jokno na dito nga sa paglilitis, tatalakayin kung impeachable Syndicate. Grabe naman, sindikato pala to eh. Syndicate, thank you very much, Syndicate sa iyong generosity sa ating channel. Thank you. offense nga ba ang unexplained walk ng bise, pero ilang beses nang may ruling ang korte na dapat makita ang buong records ng isang politiko pagdating sa issue. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Sinabi mismo ng Supreme Court in several cases na pag ang usapin ay unexplained. Ayan na naman tayo eh. Sinabi ng Supreme Court, puta, hindi naman impeachment yan eh. Yung mga sinasite nyo na batas, hindi naman involved ang Vice President, President, Ombudsman, Speaker of the House. Speaker of the House. Ombudsman, Supreme Court Justice. Hindi naman involved sa mga kaso na yan eh. Impeachment ito eh. Dapat ang gamitin mong precedence or jurisprudence, impeachment din. Wealth, kailangan makita yung kabuuan ng kinita ng isang lingkod bayan at yung mga dineclare niya sa salian. Hindi ko po tinutuligsa o ino-oppose yung mga na-mention na case ng aking distinguished opposing counsel. However, those cases do not... Kaya nga tama yung sinabi dito ni Robin Padilla eh. Sabi ni Robin Padilla, dapat, lahat dapat. Nung sinabi ni Robin Padilla na dapat lahat, nagtahimikan lahat eh. Yung mga congressman parang gustong magtago sa ilalim ng mga silya nila eh.
Delicate sila. It might be risky sa buhay nila, sabi ni nanay. Yun talaga, ganun talaga eh. Risky, magiging risk talaga yan sa buhay nila, yung ano na yan, yung pangyayari na yan. But nandiyan na yan, nanay. Nandiyan na yan eh. We have to we have to move on and look for the bright side of it eh. Okay, hanapin na natin yung bright side. Let us not dwell on too much negativity. Kasi pag masyado din tayong negative, we attract negative negative vibes. Pagka masyadong negative tayo, 'di ba? Negative vibes tayo lagi. No, we attract negative results eh. So let us just be positive. Let us just think na since alam naman natin na kasama natin ang Diyos dito sa laban na ito. Yung divine intervention na Diyos din ang gagawa para ng paraan para matulungan si Inday Sara dito. Ganun lang 'yan. Positive lang tayo. Yung mga negative na thoughts, wag na nating entertain yan because wala na tayong magagawa eh. Nandiyan na yan eh. Pumayag na eh. 'Di ba? Doon na tayo sa positive. Ganun. Ako, ganun ang ganun ang isip ko eh. Pag nakita ko pangit yung kaharap ko, iniisip ko kamukha niya si Iniisip ko mukha si Angel. Ganyan yan. Ano tayo? Positive. Magano tayo? Let us advocate positivity, ganun. Impeachment. Hirit naman ni Senator Judge Pia, paano masasabing hindi fishing expedition ang sabina ng prosekusyon? Gayong hindi raw ito naglahad ng ultimate facts. So ibig sabihin, wala umanong basihan ng alegasyon ng unexplained wealth ng bise na erase rin niya. Yes, yung the fruit of the poisonous tree. Na kapag kagaling ang isang bagay sa isang kasalanan, hindi yan dapat magagamit sa kaso. Kasi yung pag-acquire ng Congress doon sa AMLAC records galing sa illegal eh. Wala sa kapangyarihan nila, di dapat nila ginagawa yun eh. So fruit of the poisonous tree yun. Doktrina yan eh sa mga abogado, di man ako abogado. Pero inano niya yun. Hindi dapat masama yan kasi unang-una sa lahat, galing yan sa kasamaan eh. Yung ani ay fruit of the poisonous tree doctrine, kung saan kapag illegal o mula sa mali umano yung pinagkunan ng ebidensya hindi ito magagamit sa korte. Sinigundahan naman ito ni Defense Counsel. Sabi nito si Angel Locsin, crush. Maganda man si Angel Locsin. Crush man ang lahat yan. Maraming tumangkad kay Angel Locsin. Yan sila Ann Curtis. Magaganda man mga yan. Crush naman talaga ng taong bayan yung mga yan. Hindi man natin gusto yung kanilang mga politika, pero magaganda naman sila. Hindi mo naman pwede sabihin bakit sila. Kayo naman. Tanungin niyo yung mga asawa ninyo. Yung mga asawa niyo, pinagnasaan din yan. Yung nakatupis si Darna, pinagnasaan nila yan. Tumigil nga kayo. Kaya nila tinuturing na fishing expedition ang dinidiin ng depensa. Narito ang kanilang haya. May nanghihinging dokumento para po itong nagtatapon po tayo sa dagat ng isang napakalaking lambat at umaasa tayo na kahit papaano may mabingwit kahit isang pirasong ebidensya. We are not just guessing that there is something there because the AMLA itself has confirmed that there were covered and suspicious transaction reports. Covered in suspicious transactions. Yun nga yung ng AMLA eh. Ang AMLA kasi bank transactions lang. Bank transactions. Hindi sila nakabase doon sa aktual na laman ng bangko mo. Sa transaction, so kung 2007 hanggang 2022, kung magkano na yung bank transactions mo, hindi siya ibig sabihin pera mo siya. Matagal na natin pinapaliwanag yan eh. John Elias, salamat sa iyong pambili ng kape. Yun nga yung sinasabi natin eh, na pag nagpasok ka ng 1 milyon at nilabas mo yung 1 milyon, pag tiningnan mo yung bangko mo, ang balanse mo 0, pero sa transactions may 2 milyon ka. So ngayon, kung yung 2 milyon na yun, ibabase mo doon sa 0 balance mo, dahil dumaan lang siya sa account mo, putang ina, magnanakaw ka na nun, ganon. Tarantado kayo eh. Alam naman taong bayan yan, hindi nyo na maluloko taong bayan. Ngayon, dahil sa AMLAC, may report na ganito, sa ganitong panahon, may ganyan pumasok. Pupunta sila ngayon sa bank transactions. Makikita nila ngayon, lumabas, pumasok, patay kayo ngayon. Samantala, Julius, sa July 30 po, yung itinakda nga ni Senator Cheese Escudero para isumiti ito nga pong mga pinakukuhang. Nanay Morning Jew, alam ko may precedence yung kay CJ Corona at na-impeach si CJ Corona. Si Inday Sara hindi may impeach. Wala silang 16. Wala silang 16 to convict. Walang pakialaman taong bayan kay Chief Justice Corona eh. Iba si Inday Sara. Ang mag-i-impeach sa kanya senador. At itong mga senador na to tatakbo ito sa 2028. Yung iba tatakbo sa 2032. Ayaw nila natatatak sa kanilang pagkatao na bumoto sila sa impeachment ni Inday Sara. Hindi na sila mananalo, nanay. So yun ang problema. Si Chief Justice Corona, wala namang attachment ang tao sa kanya eh. Kaya nga yung yung Court of Public Opinion, yung paninirang puri nila kay CJ Corona, naging effective kasi ako, may pakialam ako kay CJ Corona. Yung Chief Justice natin ngayon, diyan sa Supreme Court, may pakialam ko diyan, wala. Pero
Si Inday Sara na pinagkatiwalaan ng 32 milyon na Pilipino, hindi papayag. Sobrang popular ni Inday Sara, sobrang popular ng mga Duterte. So hindi comparable si CJ Corona at si Inday Sara. Because kay CJ Corona, madaling makuha yung 16 votes. Kay Inday Sara, mahirap makuha yung 16 votes. Kasi yung kay CJ Corona, hindi tumatak sa pagkatao nila yung pag-impeach kay CJ Corona eh. Pero kay Inday Sara, tatatak yun sa kanilang mga karir. Hindi na sila mananalo sa kahit na anong eleksyon kapag in-impeach nila si Inday Sara. And hirap nga silang makakuha ng 13 ngayon. Eh, mas lalong mahirap sila makakuha ng 16 to convict. So, ano yun? Parehas na impeachment, pero magkaiba yung tao na ini-impeach. Yung isang tao, hindi sikat. Yung isang tao, sobrang sikat. Sobrang galing. So, doon ngayon magkakatalo yun. Komento sa clerk of court at samantala masaya naman yung House prosecution para tinituring nila nga itong tago. Anong masasabi nila POA tungkol dito? Nalungkot ba sila POA dito sa balitang ito? Ipakita natin. Wait lang ha. Ito ang masasabi ni POA sa sa desisyon na yan. Pasok POA, nalungkot ba kayo? Hindi namin may pagkakaila na talagang we had strong grounds to oppose. No? At least yun yung pananaw namin. But as to setback, we're ready naman. Whatever happens, this is the possibility of this happening is something we... Diba? We are ready naman. We are ready naman if something happens. We are ready naman if something happens. So ready sila. Huwag kayong mag-alala. Sabi ni nanay, ang ibig niyang sabihin doon sa pag-open ng bank records and AMLAC. Oo nga, marami na natuto doon, nanay. Marami nang natuto sa pagkakamali nung kay CJ Corona. Hindi nila kayang gawin yan kay Inday Sara. Kasi nabuksan na yung isip eh. Mabuti nga may CJ Corona na eh. Ngayon, mas na-explain na yung pagkakamali nung AMLAC dyan kay CJ Corona. Ilang beses na yung in-explain nun eh. So ngayon, pagdating kay Inday Sara, hindi na nila pwedeng gamitin yung ginawa nila kay CJ Corona. Kasi nga, marami na ang natuto tungkol doon na mali pala yung pagko-compute nila kay CJ Corona. So pag ginawa nila to kay Inday Sara, alam nila na si CJ Corona nila si Inday Sara. At since marami nagsabi na mali yung ginawa kay CJ Corona, papalag na sila kay Inday Sara. And alam na rin netong mga abogado kung paano nila ipagtatanggol yung kanilang kliyente. Kasi nga, ang gagawin nilang taktika, yung ginawa kay CJ Corona, na alam na ng mga abogado kung paano nila ika-counter yun. So kalma. Also anticipated. So hindi naman natin masasabi na malaking setback to. Siyempre, hindi naman tayo magbobolahan. Siyempre, mas gusto namin kung talagang kumbaga napagbigyan din yung opposition namin. But, that's normal naman in any court proceeding and we respect the impeachment court as well as the ruling made by the presiding officer. So we just submit to the ruling of the court. But again, without prejudice, siyempre, sa mga remedies. Yes, isa pa to. Yung sinabi ni May Happy ba yan? Binigyan ni Kilay ng weapon si VP Sara para pumunta sa Supreme Court. I'm pretty sure ikaw bilang isang abogado, alam mo that this proceedings, itong sistema is against the law. So talagang tatakbo ka sa Supreme Court to seek remedy. So kung papunta sila ng Supreme Court to seek remedy at ang Supreme Court ay magro-rule agad-agad, di tapos ang problema natin. Either way, panalo tayo diyan. They're available. Nagharap ng magkasalungat na argumento ang prosekusyon at depensa sa usapin ng sabpina para sa bank, tax at AMLAC records ni Vice President. So yun so sinabi ni POA na this is not a setback for us. Hindi natin gusto yung naging result, but we are ready sa lahat ng mga pwedeng mangyari. Lahat ng mga scenarios sa 3 taon na sa 3 taon na pinapractice nila tong kaso na to, lahat na ng mga posibleng scenario in-anticipate at in-expect na nila. So, in-expect na rin nila ito because alam nga nila kung paano si Inday Sara tinatrabaho eh. So, in-expect na rin nila na lahat itong mga request ng prosecution, i-approve na itong Senate. So, I'm pretty sure yung mga lawyers ni Inday Sara are ready sa circumstansya na yun. So, abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata at magkakaroon ng hearing ngayon, ilalagay si Matibag, kaya aabangan din natin yan. Okay? So, maraming salamat sa mga nanood ha. Mabuhay kayo. Sa mga hindi nakanood, huwag kayong mag-alala, i-upload ko to. I-upload natin ito and mag-live tayo ulit para dyan sa impeachment proceeding ngayon. So, sana yung mga nanonood ngayon, manood ulit mamaya. Okay ba yun? Manood kayo ulit ha. Magla-live ako tungkol dyan sa impeachment. Manood kayo ha. Pag di kayo nanood, bahala kayo. So yung 4,000 nanonood ngayon, manood kayo ulit ha para maganda ang bakbakan natin, sabay-sabay tayong manonood. So, putulin na muna natin dito and then mag-relive tayo para diyan sa impeachment ng pangalawang pangulo. So maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Mabuhay kayo. Kung nagustuhan mo itong video na to, i-like, i-share mo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong